Silent Channel. Kabanata 471 hanggang 480. Uuwi din ako at si Xexi sa lahat ng paraan. Sabi ni Xu Xiaoyan. Sinabi ni Li Zhenggayo, bumalik na ako sa pamilya, mayroon akong 4 na singsing, at naghahanap ako ng kaluluwa na nababagay sa akin. Sinabi ni Ye Xinglan, hindi ako uuwi, ngunit hindi ako mananatili sa akademya. Makakahanap din ako ng angkop na kaluluwa. Nangako si Guyu na hintayin siyang bumalik at tulungan ako. Bago iyon, mayroon akong lugar para maasa ang aking mga kasanayan sa espada. Nakipag-appointment sila ni Guyu para tulungan siyang makahanap ng angkop na kaluluwa sa Spirit Tower. Sinabi ni Tang Wulan, kung kailangan mo kaming tulungan kang masira ang Soul Pagoda, sabihin mo sa amin. Umiling si Ye Xinglan, at sinabing, medyo espesyal ang aking mga kinakailangan para sa mga espiritu. Hindi ko kailangang pumunta sa tore ng espiritu. Kailangan kong bumili ng mga espesyal na uri ng mga espiritu. Okay. Hindi na nagtanong pa si Tang Wulan tungkol dito na may kaugnayan sa mga lihim ng ibang tao. Tumawa si Xu Lizhi at sinabing, uuwi din ako, medyo na homesick ako. Sister Xinglan, kailan ka pupunta sa Spirit Pagoda? Hahanapin kita pagdating ng oras na iyon. Sinabi ni Ye Xinglan, mga kalahating buwan. Okay. Tang Wulan at Yuan Yahui ay ang tanging mga tao na hindi sinabi kung saan sila pupunta sa oras na ito. Yuan, ikaw naman. Saan ka pupunta? Tanong ni Tang Wulan. Mahina na sinabi ni Yuan Yahui, wala akong bahay, dito ako magsasanay. Nang sabihin niyang walang bahay, halatang medyo nalulungkot ang ekspresyon niya. Bumantong hininga si Tang Wulan, wala rin akong bahay. Dapat palagi akong manatili sa akademya. Pero baka sa ibang lugar ako pumunta sa kalahati. Mukhang tayong dalawa ang makakasama. Sumulyap si Guyu kay Yuan Yahui, at pagkatapos ay kay Tang Wulan, may gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay hindi niya ito sinabi. Dahil ang lahat ay may direksyon, maghihiwalay tayo sa ilang sandali. Gayunpaman, ang ating layunin ay magpapatuloy. Sa susunod na semestre, si Xinglan ay nakalusot na sa ika-4 na ring cultivation base, at maaari na nating simulan ang paggawa ng battle armor. Let us work hard together. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, mahusay na inilagay ni Guyu ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang palad, at ang iba ay ibinabari ng kanilang mga kamay. Nagkatinginan ang 8 working student, anuman ang nangyari sa semestreng ito, sa sandaling ito, lahat sila ay naging isang ngiti. Naunang umalis sina Xu Xiaoyan at Xexi. Sunod-sunod ding umalis ang iba. Ipadala mo ako sa gate ng academy. Naglakad si Guyu papunta kay Tang Wulan at sinabi sa kanya. Okay. Tumango si Tang Wulan. Karamihan sa mga mag-aaral sa kolehiyo ay umalis na, at ang mataong kolehiyo sa mga karaniwang araw ay tila desyerto. Sabay na naglakad sina Tang Wulan at Guyu sa avenue ng akademya. Hindi umimik si Guyu, ngunit tahimik na naglakad sa harapan. Ipinatong ni Tang Wulan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at sumunod sa kanyang likuran. Ang sarap talaga ng feeling ng bakasyon, walang pressure from the college for the time being, at least nakaka-relax ako kahit saglit. Kahit magpahinga lang sa 2 araw na ito ay hindi masama. Habang papunta sa gate ng akademya, hindi umimik si Guyu. Pagkatapos umalis sa kolehiyo, huminto siya at tumingin muli kay Tang Wulan. Bumalik ka. See you next semester. Kumaway siya sa kanya. Okay. Ngumiti si Tang Wulan, at tinitigan ito ni Guyu na may maaraw ng ngiti. Kinagat niya ang kanyang mga labi, kumaway ng malakas sa kanya, tumalikod at tumakbo. Huminto ang isang limousine sa gate ng akademya nang hindi alam kung kailan, hindi nakaiwas si Guyu kay Tang Wulan, at dirdiretsong sumakay sa kotse. Habang pinapanood ang limousine na lumilipad, bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Mukhang galing talaga si Guyu sa isang malaking pamilya. Saglit na nakatayo sa pintuan, si Tang Wulan ay hindi bumalik sa kolehiyo, ngunit mabilis na naglakad patungo sa kalye sa labas, huminto sa isang soul-guided na taxi, at dumiretso sa high-speed rail station. Kailangan niyang lumabas muna, at ang kabilang panig ay nakontak na. Para kay Tang Wulan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang ipunan ng 4 na espiritual na labi. Wala siyang planong maghintay ng 3 buwan. Sa panahon ng holiday, malapit na niyang kumpletuhin ang pag-atake sa ika-4 na selyo. Kapag nasira ang ika-4 na selyo, magkakaroon siya ng pangalawang spirit ring ng chi at dugo, at tiyak na mapapabuti ang kanyang lakas. Bukod dito, ang basag na selyo ay maaaring masira anumang oras. Kung ang selyo ay nasira ng pasibo, ito ay magiging isang malaking problema. Mas mabuting magkusa at magmadaling umalis ng mas maaga. Very confident siya sa katawan niya. Napakaraming magagandang bagay ang kanyang nak-ain sa semestreng ito ng Shrek Academy, kasama ang pag-promote ng kanyang tiyuhin, at ang sarili niyang dugo at dugo ay nakumpleto na ang kontrol sa dugo pagkatapos nagugulatin ng gintong dragon ang kalangitan. Ito ay mas mahusay kaysa noong ito ay nasira sa ikatlong selyo, hindi ko alam kung magkano.
Pagdating niya sa Seoul Guiding Train Station, bumili siya ng tiket papuntang Tiandao City. Sumakay kaagad si Tang Wulan sa tren at dumiretso sa Tiandao City. Hinanap niya ang mga espiritual na bagay na kailangan niya mula sa maraming mapagkukunan. Nang tawagan niya ang tiyuhin, sinabihan siya ni Zhenhua na huwag silang hanapin sa ibang lugar. Siya ang may pananagutan sa dalawang espiritual na bagay na ito. Kung may pera ka, siguradong makukuha mo ang pinakamababang presyo sa merkado. Ang kasalukuyang kayamanan ni Tang Wulan ay napakayaman pa rin, wala pang 80% ng animistic na metal, hindi ito minamaliit ng kanyang mga kasama, at ito ay itinatago para sa auction. Ang ganitong uri ng bagay ay mahirap hanapin sa merkado. Kaya naman nagkaroon siya ng ideya na pumunta sa Heavendao City. Pagkabalik mula sa Tiandao City, pumunta ako sa Tangsek para kunin ang dalawa pang espiritual na relic para gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos masira ang selyo, pupunta ako sa master para mag-aral sa loob ng ilang panahon para pagbutihin ang kanyang lakas. Napaka-fulfilling ng holiday na ito. Pagkasakay sa sasakyan ay hinanap niya ang kanyang upuan at naupo, pinagmamasdan ng dumaraming pasahero sa sasakyan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim sa kanyang puso. Hindi niya makalimutan ang eksenang nangyari noong huling sumakay siya sa Seoul Guidance Train papuntang Heavendao City. That time, marami talagang namatay. Bagamat sa wakas ay nailigtas ang tren. Ngunit mabigat pa rin ang pagkawala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kagalang-galang na kapatid na iyon, hindi niya matandaan ang pangalan ng konduktor. Ngunit hindi niya makalimutan ang eksena kung saan siya humarap. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang pumasok sa aking tenga. Makiupo sa lalong madaling panahon at huwag harangan ang koridor. Ilagay muli ang mga gamit dito, kung hindi, mahuhulog ito at makakasakit ng mga tao mamaya. Mag-iingat ka rin dito. Well, pakidaanan muna ang mga pasahero, at huwag harangin ang daanan. Tumingin si Tang Wulan sa direksyon ng tunog para lang makita ang pamilyar na mukha. Ay siya. Nang makita siya, naalala agad ni Tang Wulan ang kanyang pangalan, hindi ba ang konduktor ng tren na si Molan ang kalalabas lang sa kanyang puso? Ate Molan. Tumayo si Tang Wulan at sumigaw habang kumakaway sa kanya. Nang makita siyang muli, nakita siyang okay, si Tang Wulan ay puno ng kagalakan. Lumingon si Molan para tingnan ang isang tumatawag sa kanyang pangalan. Nang makita niya si Tang Wulan, nagulat ang kanyang katawan, ikaw pala. Lumakad siya ng 3 o 2 hakbang, tiningnan si Tang Wulan pataas at pababa, at pagkatapos ay bigla siyang niyakap. Ang madilim na asul na yakap ay mainit at malambot, na may lasa ng isang mature na babae. Si Tang Wulan ay natulala sa kanya. Ang init ng pakiramdam na iyon ay parang niyakap ng nanay ko ang sarili niya noong bata pa siya. Nakaramdam ng init ang kanyang puso, at hindi niya napigil ang sumigaw muli, Mr. Molan. Hindi napigil ang lumabas ang mga luha, at niyakap siya ng mahigpit ni Molan, salamat Wulan, salamat talaga. Bakit ka tumakas noong araw na iyon? Ni hindi nagkaroon ng pagkakataon ng kapatid ko na magpasalamat sa iyo. Pinagmasdan ng mga katabi niya ang magiting na konduktor na biglang napaluha, at hindi napigil ang mapatingin sandali. Sumama ka sa akin. Kinuha ni Molan ang kamay ni Tang Wulan at umalis. Kinailangan siyang sundan ni Tang Wulan palabas. Ang tren na ito ay malinaw na hindi ang kanyang kinuha sa huling pagkakataon, ngunit ang sistema ay katulad. Hinayla ni Molan si Tang Wulan pabalik sa opisina ng kanyang konduktor ng tren. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay hindi na niya napigil ang mapaiyak na naman. Noong araw na iyon, nakaligtas siya, kahit gaano siya katapang, babae pa rin siya. Sa oras na iyon, nahaharap siya sa isang pagpipilian, ngunit sa mundong ito, sino ang magbibigay ng kanyang buhay? Bata pa lang ang anak niya. Siya ay talagang puno ng pag-aatubili. Binago ng shot ni Tang Wulan ang lahat. Kalaunan ay namatay ang kapitan ng seguridad, ngunit nakaligtas siya pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng mga araw na ito ng paggamot, ito ay gumaling. Originally, sinabi ng kanyang congressman father na hindi siya papayag na magpatuloy sa pagiging konduktor ng tren, pero nagpumilit siyang magpatuloy. Ang dahilan na ibinigay niya ay napakasimple. Kung ako ay isang anak na babae ng kongresista, maghahangad ako ng mga pakinabang at iiwasan ang mga disadvantages. Bilang isang miyembro ng parliament, maaari ka bang tumayo ng tuwid at magsalita sa parlamento? Sa huli, hindi napigilan ng kongresista ang kanyang anak na babae, at pagkatapos na palakasin ang kaligtasan ng lahat ng tren ng Seoul Guidance, pumayag siyang pabulaykan ito sa trabaho. Dahil sa katapangan na pagganap na ito, tumanggap si Molan ng mataas na papuri mula sa pamunuan ng buong Seoul Guidance Train at nagbigay ng napakataas na papuri. Isa na siyang sikat na heroine sa Seoul Guide Train World. Ngunit alam niya na ang tunay na bayani ay si Tang Wulan na nagligtas sa kanya noong araw na iyon. Ngunit ang bagay na iyon ay pinigilan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, hindi ito naiulat sa lahat ng media. Pressure daw ito mula sa itaas. Siyempre hindi niya alam na hiniling ito ng Shrek Academy para protektahan si Tang Wulan. Napakabata pa ni Tang Wulan, hindi magandang bagay kung ang Evil Soul Master ay nakatitig sa kanya. Ate Molan, huwag kang umiyak. Kumusta ka na? Gumaling na ba ang katawan mo?
Si Tang Wulan ay nagmamadaling kumuha ng tisyo sa gilid at iniabot ito. Pinunasan ni Molan ang kanyang mga luha, ayos lang ako, salamat. Ikaw maliit na bata, napakawalan Gia nakakaalis mo lang noong araw na iyon. Salamat talaga, iniligtas mo ang aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Benefactor. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, ate, huwag mong sabihin iyan. Kung sino mang Soul Master ang nasa eksena noong araw na iyon, gagawin niya ang lahat. Mamaya, nahuli ba ito ng masamang Soul Master? Narinig kong sinabi ni Teacher Wu, hayaan siyang tumakas sa oras na iyon. Umiling si Molan, masyadong tuso ang mga masasamang tao. Wala pang kaalam-alam. Pero ngayon nagpadala na ang alliance ng maraming makapangyarihang lalaki para magsagawa ng sunod-sunod na crackdown at paghahanap. Maya-maya, mahuhuli ang mga kontrabida na ito. Nagkataon lang, nakilala kita ulit ngayon. Para sa iyo ito, at nangako ako sa iyo. Habang nagsasalita, kumuha si Molan ng card mula sa bulsa ng kanyang damit at ibinigay ito kay Tang Wulan. Ito ay All Union Train Pass. Originally nag-apply ako para sa iyo, ordinaryo lang. That was my highest authority, pero dahil maraming tao ang nailigtas mo sa pagkakataong ito, hero ka, so the above special approval gave you the highest level. Past card. In the future, if you take all soul guidance trains, basta ipakita mo ang card na ito, bibigyan ka ng private room na makaka-accommodate ng 4 na tao sa parehong oras. Napakahalaga nito. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Siyempre mas magandang magkaroon ng private room, at libre ito. Ngumiti si Molan at sinabi, ang bayani ay karapat-dapat sa pagtrato sa bayani. Ito ang nararapat sa iyo. Kunin mo ito. Kung mawala mo ito, ipapadala mo sa akin ang newsletter na gabay ng kaluluwa, at hahanap ako ng isang tao na gagawa nito para sa iyo. Siya nga pala, ang iyong kaluluwa sabihin sa akin ang numero ng gabay. Sinabi sa kanya ni Tang Wulan ang numero, at ni-record ito ni Molan. Tara na, dadalhin na kita sa kahon, mararanasan mo na sa pagkakataong ito. Pinunasan ni Molan ang kanyang mga luha, at tuwang-tuwang kinuha ang kamay ni Tang Wulan patungo sa lugar ng pribadong silid na matatagpuan sa gitnang bahagi ng tren. Mayroong VIP area sa lahat ng Soul Guide train. Ang lugar na ito ay hindi para sa pagbebenta ng mga tiket at nakalaan para sa ilang mahahalagang bisita. Halimbawa, isang politiko na may misyon, isang nangungunang Soul Master, o isang sundalo na may natatanging merito. Ang mga maaaring gumamit ng mga pribadong silid ng Soul Guidance Train ay dapat na gumawa ng mga natitirang kontribusyon sa alyansa, at hindi sila kailanman makakarating ng may pera. Bilang konduktor ng tren, tiyak na alam ni Molan kung aling compartment ang okupado at kung alin ang walang tao. Direkta niyang dinala si Tang Wulan sa pinakaloob na kahon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa tren ng Soul Guidance, at ang kahon ay talagang hindi masyadong malaki, halos 12 metro kwadrado ang laki, na may sofa sa loob at 2 itaas at ibabang bunk. Kayang tumanggap ng 4 na tao. May table din. Siyempre, kumpara sa mga ordinaryong upuan sa labas, ito ay mas mahusay. Wulan, magpahinga ka muna dito, at magdadrive ka na kaagad. Mauna na ako at hahanapin kita mamaya. Nakangiting sabi ni Molan. Sige ate, mauna ka na. Umalis si Molan, nakaupo sa malambot na kama sa kahon, napakasarap sa pakiramdam. At least tahimik dito, kaya wala kang dapat ikabahala na baka maistorbo ka kapag nagmumuni-muni ka. Gayunpaman, hindi talaga plano ni Tang Wulan na magnilay ngayon, gusto niyang magpahinga ng mabuti. Total holiday naman kaya relax ka muna. Humiga sa lower bunk bed, may sariwang amoy ang malambot na kama. Ang lahat ng mga kumot at bedeng ay halatang pinalitan ng mga bago. Sobrang komportable. Tulala, nakatulog talaga siya. Napakasarap ng tulog. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang magising si Tang Wulan mula sa kanyang pagtulog, tumatakbo na ang tren sa high-speed na riles. Naginat ng bewang, na parabang nakarelax ang buong katawan niya, it's so comfortable. Tumalikod at umupo, uminom ng 2 lagok ng libreng purong tubig sa mesa. Nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ito ay isang bihirang pagkakataon na bumitaw. Hindi inisip ni Tang Wulan ang kanyang sariling cultivation path, ngunit tulala lang siyang nakatingin sa labas. Bang, biglang yumanig ng malakas ang Soul Guidance Train, na gumising sa kanya na nakalubog sa walang laman na estado. Anong nangyari? Tumayo si Tang Wulan. Sa mga pangyayari sa huling pagkakataon, agad siyang naging mapagmatsyag. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng private room niya at dumungaw sa labas. Walang tao sa paligid kaya agad siyang tumalon. Sa oras na ito, biglang dumating ang isang magulong boses mula sa broadcast ng Soul Guidance Train, Ink Blue, makinig, at pumunta kaagad sa Carno. Siyam, kung hindi, pasabugan natin ang tren na ito. Madilim ang boses, at nagbigay ito ng matinding depresyon. Hindi, may mangyayari. Ang kahon na kinaroroonan ni Tang Wulan ay Carno. 13, hindi siya nang ahas na magpabea, at tumakbo si Faye patungo sa Carno. Siyam, hindi kaya siya sumugod sa tren papuntang Heavendow City. Paano mo naranasan ang sitwasyong ito sa bawat oras? Sa oras na ito, ang kaguluhan sa tren ay naging gulo.
Dahil sa pag-atake ng terorista hindi nagtagal, mas nagpanik ang mga pasahero sa pagkakataong ito. Nang marinig ko na ang lokasyon ng aksidente ay sano. Siyam na sasakyan, lahat sila ay tumakbo sa kabilang direksyon. Ito ay lubos na nakahadlang sa bilis ng pagsulong ni Tang Wulan. Umaasa sa sarili niyang lakas, sa wakas ay sumugod siya sa mga karwahe. Nang makitang malapit na nitong marating ang ikasyam na sasakyan, biglang may sumigaw. Narinig kaagad ni Tang Wulan na ang sigaw na ito ay kabilang sa dark blue, hindi maganda. Sa isang hakbang, sumugod siya sa siyam na kotse, at biglang nakakita ng eksenang nagpadugo sa kanyang mga mata. Gulong-gulo na ang buong sasakyan ng siyam, mahigit isang dosenang bangkay, walang kumpleto, nakakadiri. Puno ng dugo ang buong compartment. Karamihan sa mga namatay dito ay mga security personnel. Ang mga armas na nilagyan ng mga ito ay malinaw na mas mahusay kaysa sa dati, ngunit hindi pa rin ito maiiwasan. Sa gitna ng siyam na sasakyan, may nakatayong tao. Ang taong ito ay payat at nakasuot ng kulay abo, ngunit ang kanyang mga braso ay napakakapal. Ang pag-angat ng kanang kamay, isang bone spur na mahigit isang talampakan ang haba na binunot mula sa hintuturo. Ang bone spur na ito ay dumaan sa balikat ni Mo Lan at pinukaw pa siya sa hangin. Sabihin mo, ano ang pinagmulan ng batang nagligtas sa iyo noong nakaraan, at ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Kung sasabihin mo ito, bibigyan kita ng magandang panahon. Ang malamig na boses ay nagparamdam sa mga tao na ito ay hindi isang karwahe, ngunit isang mundo ng tao. Impyerno. Napangiwi si Mo Lan sa sakit, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at walang sinabi. Huwag mong sabihing oo. Pagkatapos ay hahayaan kitang magkaroon ng lasa ng phosphorus fire refining. Shatter. Na may kakaibang ngiti, isa pang malaking kamay na parang kuko ng ibon ang nakaunat, at isang madilim na berdeng apoy ang direktang lumiwanag patungo sa pindutin ito sa may tinta na asol na noo. Tumigil ka, nandito na ako. Nang dumating si Tang Wulan, nakita niya ang eksena ng kanyang apoy na nakadikit sa asol na tinta. Sa malakas na sigaw, nagsilabasan ang mga tao. Ang lilang liwanag ay kumislap sa ilalim ng kanyang mga mata, ito ay ang purple magic pupil, na ikinagulat ng espiritu. Ang lalaking nakaabo ay lumingon, at ang nakita ni Tang Wulan ay isang pares ng mga mata na nagniningning na may berdeng liwanag. Isang mahinang ugong ang sumunod. Ang mahinang ugong ay hindi mula sa lalaking kulay abo, ngunit mula kay Tang Wulan. Nang bumagsak sa kalaban ng epekto ng espiritu ng kanyang purple magic pupil, naramdaman na lang niya na ang kanyang mental power ay tila isang uod na umuuga sa isang puno, hinarangan ng isang malakas at walang kap-ares na mental power, at nagkaroon ng rebound. Nagmamadali siya, nagdilim ang kanyang mga mata, at agad siyang bumagsak sa lupa. Ang sakit ng backlash ay nagbigay sa kanya ng namumuong ulo. Saturday. Wala talagang mahanap na lugar para makalusot sa mga bakal na sapatos. Hindi nangangailangan ng pagsisikap. Napakahusay. Ang awayan na ito ay magkakasamang iuulat. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganito. Ang apoy ng phosphorus ay nagpapadalisay sa kaluluwa, kailangan ninyong maramdaman iyon. Tulad ng sinabi niya, ang berdeng apoy sa kanyang kamay ay nakadikit na sa madilim na asol na ulo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Mo Lan, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto. Ang kanyang buong ulo ay naging berde sa isang iglap, ang kanyang katawan ay patuloy na kumikibot, at ang sugat na tinusok ng buto ay ang kanyang sariling panginginig, ang sugat ay napunit at lumaki, at ang dugo ay patuloy na umaagos pababa. Si Tang Wulan ay nabalisa sa isip, at sa sandaling iyon ay wala na siyang magawa. Mula nang pumasok siya sa Shrek Academy, bagamat marami na rin siyang problemang naranasan, sa kanyang sariling pagsisikap at pagpapabuti ng lakas, patuloy niyang nalalampasan ang mga paghihirap at nagiging mas malakas at mas malakas. Lalo na pagkatapos ng labanan sa Sun Moon Royal Soul Master Academy, naramdaman niyang sa wakas ay may lugar na siya sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, sa sandaling ito, kapag kaharap ang lalaking ito na may kulay abong damit, alam niya kung gaano siya kaliit. Kung ikukumpara sa totoong malakas, napakalayo pa rin niya, napakalayo sa likod. Pero kahit ganun, lumalaban lang siya. Sa pagtitiis sa discomfort mula sa dagat ng espiritu, napakagat-labis na kinagat ni Tang Wulan ang dulo ng kanyang dila para maging matino ang sarili. Ang kanyang kanang paa ay bumagsak sa lupa, at ang buong kaluluwa ng tren ay nanginginig ng malakas. Ang iba ay lumipad na palabas. Ang chi at dugo sa katawan ay umabot sa sukdulan sa isang iglap. Ang mga kuko ng gintong dragon ay naggalugad pasulong, at ang enerhiya ng malas ay nakatuon sa kanyang sariling mga kuko ng gintong dragon sa pamamagitan ng pamamaraan ng ginintoang dragon na umuuga sa kalangitan. Kitang-kita niya ang agwat sa pagitan niya at ng lalaking nakaabo na ito mula sa pagkakabangga ng kanyang mental power kanina.
Siya ay lubos na sigurado na siya ay talagang hindi isang kalaban ng iba. Sa ilalim ng sitwasyong ito, isang sorpresang panalo lamang ang maaaring magkaroon ng ganitong pagkakataon. Isa pa, hindi pa rin niya kayang saktan si Molan. Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay tumingin kay Tang Wulan na may kumikinang na berdeng mga mata, mukhang interesado. Gamit ang bone spur sa kanyang kamay, hinaranggan niya ang nanginginig na si Molan sa kanyang harapan. Naramdaman ni Tang Wulan sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng walang prinsipyo, ngunit handa rin siya, at ang kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban ay may papel sa oras na ito. Itinulak ang upuan sa tabi niya gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang larawan ay lumipad pataas, at sinipa ng kanyang kanang paa ang gilid na dingding ng tren. Para siyang gumuhit ng arko sa hangin, nalampasan niya ang madilim na asol, at hinawakan pa rin ng mga kuko ng gintong dragon ang kulay abo. Mga tao sa pananamit. Nitong mga nakaraang araw, nagsimula na siyang matutunan ang Ghost Trail. Hindi man talaga niya ito ma-apply ngayon, medyo may progress na siya sa kanyang body skills. Sa harap ng pressure, lagi siyang nakakapag-perform ng above the level. Itinaas ng lalaking nakaabo ang kanyang kaliwang kamay, at ang buto ng buto sa kanyang limang daliri ay nakausli kaagad. Ang kanyang bone spurs ay mas mahaba kaysa sa Golden Dragon Claws. Hindi na mababago ni Tang Wulan ang kanyang momentum sa oras na ito. Kung siya ay patuloy na nagmamadali, ang kanyang katawan ay mabubutas muna ng bone spurs. Ang lalaking naka-gray ay palaging nakaharap sa kanya sa pinakamaigsi na paraan. Ngunit sa sandaling ito, nakita ng lalaking nakasuot ng kulay abo ang mga ginintoang mata ni Tang Wulan, isang malakas na dagandong ng dragon ang biglang lumabas sa kanyang katawan, at limang matalim na madilim na gintong ilaw ang biglang lumabas mula sa kanyang limang daliri. Marahas. Dumiretso sa lalaking naka-gray para kunin ito, at mauna ang huling bagay. Golden Dragon Deinonychus. Ito ang pinakamalakas na suntok ni Tang Wulan, na hinihimok ang nakakatakot na mga kuko ng Golden Dragon na may dugo at dugo, ginulat ng Golden Dragon ang kalangitan. Hindi siya naglakas loob na panatilihin ang kahit katiting na bahagi nito, at ginamit ang lahat ng kanyang pinakamalakas na pag-atake sa suntok na ito, dahil alam niyang maaaring isang beses lang siyang makaalis sa telepono. Kung hindi niya ito mahawakan, wala nang pagkakataong muli. Gaano kalawak ang tren? Nang sumiklab ang Golden Dragon Terrifying Claw ni Tang Wulan, ang limang bone spurs ay dumating na sa kanyang harapan. Ngunit sa parehong oras, ang lalaki na kulay abo ay hindi maiiwasan. Sa mahinang dagandong, isang kulay abo puting liwanag ang umilo mula sa katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo, at ang kulay abo puti ay parang maskara. Ang katawan ni Molan ay itinulak palabas at direktang nahulog sa isa pang karwahe. Si Tang Wulan mismo ay natama ng walang katulad na malakas na kulay abo puting ilaw sa gilid na dingding ng Soul Guidance Train. Nakalubog ang gilid na dingding, at tila nakapaloob dito ang buong pagkatao niya. Malabo lang niyang nakikita ang bahaging iyon ng kanyang limang ginintoang dragon na kaayla hilakbot na kuko na naputol sa kulay abong liwanag, ngunit hindi iyon ang lahat. Roar, isang dagandong na hindi parang boses ng tao ang tumunog, parang angal ng mabangis na hayop matapos masugatan. Hinamplas ni Tang Wulan ang kanyang katawan, gaano kalakas ang kanyang lakas. Naitapon na ang isang asul na pilak na damo, at sa isang malakas na paghila, lumipad siya palayo sa direksyon kung saan nahulog ang asul na tinta, at walang pag-aalinlangan na pinaikot ang kanyang kanang kamay. Muling lumitaw ang nakakatakot na kuko ng ginintoang dragon, at ang matalim na talim ng liwanag ay biglang naputol ang kaluluwang tren. Sa gitna ng pag-iingay ng mga ngipin, nabasag ang soul train, at ang gilid na may dalang asul na tinta ay biglang naputol mula sa gilid na ito. Unti-unting naghiwalay ang dalawa. Hinayla ni Tang Wulan mag-isa ang asul na pilak na damo, pumailang lang, pumihit siya sa tuktok ng Soul Guidance Train sa kanyang tagiliran. Nagtagpo ang kulay abo puting liwanag, at may limang mantsa ng dugo sa katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo, lalo na sa dibdib nito, nakitang-kita na. Nasaktan talaga siya sa isang maliit na bagay na may 3 ring lang. Ang kanyang malabong berdeng mga mata ay nagdagdag na ng isang layer ng pula ng dugo, at ang kanyang figure ay kumikislap, hinahabol ang direksyon ni Tang Wulan na parang multo. Pagkarating ni Tang Wulan sa bubong ng sasakyan, agad siyang pumihit pasulong at dumiretso sa likod ng kotseng kinakalaban niya. Muling lumabas ang nakakatakot na mga kuko ng Golden Dragon. Ang madilim na gininto ang liwanag ay kumikislap, at ang karwahe sa likod ay pinutol din niya mula sa manipis na hangin. Ang lahat ng ito ay ginagawa sa ilang paghinga. Ang sitwasyon sa oras na ito ay ang no. Siyam na karwahe ng dalawang Soul Guide na tren ay pinaghiwa-hiwalay ng dalawang Golden Dragon Claws ni Tang Wulan, na pinaghiwalay mula sa harap at likod na seksyon. Tanging ang malungkot na karwahe na ito ang natitira. May bug zone ng hangin sa likuran niya, hindi nang ahas si Tang Wulan na ilingon ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nakatagilid, at isang gininto ang liwanag ang bumagsak, na eksaktong gininto ang wika. Hinamplas ni Jin Yu ang gilid ng karwahe, at sa tulong ng pagkalastiko, binaril niya si Tang Wulan sa labas ng ilang. Ang pangunahing prioridad na gustong gawin ngayon ni Tang Wulan ay protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero sa tren. Pagkatapos ay ang iyong sariling kaligtasan. Alam niya na ang taong nasa unang layunin ni Gray ay ang kanyang sarili, at pagkatapos ay si Sister Molan,
na dumanas na ng matinding pinsala, at ngayon lamang kung tatakbo siya ng mas malayo, ang ibang mga tao ay magiging mas ligtas. Naniniwala rin siya na nakatanggap na ng alarma ang mga awtoridad, hanggat nakakapit siya, may darating para iligtas siya. Tumalon sa ere ang lalaking naka-gray at tumawa sa galit. Sa gitna ng kakaibang tawa ng pag-uusap, lumipad siya, nakaunat ang mga braso, tulad ng isang malaking ibon, lumilipad sa direksyon kung saan tumalon si Tang Wulan, nang mabilis. Dumating siya sa harap ni Tang Wulan halos kaagad. Ang kaunting liwanag ng bituin ay namuo sa kanyang kanang kamay, at lumitaw ang sandata ng labanan. Hinimok ni Tang Wulan ang dati niyang naubos na soul power na iturok ang Golden Dragon Claw, at ang Golden Dragon Horror Claw ay nabunot muli. Sa pamamagitan lamang ng matinding pag-ataking ito posible na pansamantalang pigilan ang lalaking nakaabo. Kasabay nito, sabay-sabay na bumaril ang isang dosenang asol na pilak na damo mula sa kanyang likuran, na lumilipad sa iba't ibang direksyon. Itinulak ni Jin Yu patungo sa lupa at sinubukang ibahin muli ang kanyang direksyon. Ang mga kumpol ng malabong berdeng apoy ay bumagsak mula sa langit, tumpak na damapo sa bawat asol na pilak na damo na pinaputok ni Tang Wulan, kabilang si Jin Yu. Mabilis na nakabawi si Jin Yu na parang nakuryente, at ang iba pang asol na pilak na damo ay agad na natunaw, at ang pakiramdam ng pag-aapoy ng kaluluwa ng isang tao ay biglang dumating. Sa susunod na sandali, si Tang Wulan ay nakaramdam lamang ng sakit sa kanyang dibdib, at ang kanyang katawan ay nabasag sa lupa. Ang lakas ng agwat ay talagang napakalaki, ang taong ito ay may hindi bababa sa ika-6 na singsing o higit pa sa cultivation base, at ang kanyang martial spirit ay napakalakas. Namanhid ang dibdib niya sa isang iglap. Nang tumingin si Tang Wulan sa ibaba, nakita niya na ang 5 matutulis na bone spurs ay ganap na nakapasok sa kanyang katawan. Ang sandata ng Golden Dragon Scale sa kanyang dibdib ay hindi ganap na nakaharang sa pag-atake ng kalaban, at ang bone spurs ay masyadong matalim. Tapos na, mamamatay na ba ako? Sa isang iglap, ang takot sa kamatayan ay bumangon sa puso ni Tang Wulan, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang pisngi. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya ng ganito. Nanay at tatay, hindi ko na kayo mailigtas. Nier, hindi na kita mahanap. Hindi na ako maaaring maging isang makapangyarihang Soul Master. Hindi mabilang na mga iniisip ang Bamaha sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso sa sandaling ito, at si Tang Wulan ay walang iba kundi ang Cap-Aton sa kanyang mukha. Anak, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Isang madilim na boses ang narinig. Bagamat lahat ng 5 bone spurs ng lalaking naka-gray ay tumusok sa dibdib ni Tang Wulan, nasa paligid lang ang mga ito sa kanyang puso, at hindi tumpak na tumusok sa kanyang puso at aorta. Direktang ipinako ng bone spur ang katawan ni Tang Wulan sa lupa. Halika, hayaan mong pakinggan ko ang iyong mga sigaw. Tiningnan niya si Tang Wulan ng masama, na may tanging nakakabaliw na liwanag sa kanyang mga mata. Sa itaas ng kaliwang kamay, muling nag-alab ang malabong berdeng apoy, at sa isang mabangis na palad, tinampal nito ang noo ni Tang Wulan. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na siya ay nahulog sa isang eye cellar, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na agad na kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang katawan na manginig ng hindi mapigilan. Sobrang lamig, sobrang lamig. Naramdaman na lang niya na ang kanyang kaluluwa ay tila nagyelo, at ang nagyelo na kaluluwa ay agad na nabasag ng isang martilyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila napunit sa hindi mabilang na mga piraso, at ang mga hiyawan ay ganap na hindi mapigilan. Ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig ng hindi mapigilan at marahas. Ang dugo sa kanyang katawan ay agad na nagkagulo, at ang espiritual na mundo ay tila nag-aapoy. Ang apoy ng phosphorus ay tiyak na isa sa mga pinakamasamang pamamaraan sa mundo, at ang ganitong uri ng sakit ay hindi maaabot ng mga tao. Matitiis. Ang pagtangis ay hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang pinaka-natutuwa sa lalaking naka-gray ay ang marinig ang masakit na panaghoy ng mga tao sa ilalim ng kanyang phosphorus fire refining soul. Ang nananaghoy at pinong kaluluwang ito ang pinakadakilang panestos para sa kanyang paglilinang. Kung mas makapangyarihan ang Panginoon ng Espiritu, mas madidagdagan ang mas madamdamin at patay na mga kaluluwa pagkatapos ng apoy na phosphorus na nagpapadalisay sa kaluluwa. Ang mga hiyawan ay hindi na mapigilan, at kaunti na lang ang natitira sa espiritual na plataporma ni Tang Wulan. Ang dagat ng espiritu ay nasa sakit mula sa pagkasunog, ngunit sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang biglang lumiwanag sa kanyang noo. Ang gintong liwanag ay kumikislap, at ang apoy na phosphorus na nagpapadalisay sa kaluluwa ay parang yelo at nyebe na nagsasalubong ng kumukulong tubig. Agad itong natunaw at natangay ng tuluyan. Nang makita ng lalaking nakakulay abo ang gintong liwanag, ang mga berdeng sandali sa kanyang mga mata ay naaninag din ng ginto. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagwawalang kilos, siya ay sumigaw ng malakas at pinagpag si Tang Wulan sa mga kuko ng buto. Lumilipad pabalik na parang multo. Ang dugo ay bumulwak mula sa katawan ni Tang Wulan, at siya ay bumagsak sa lupa nang hindi gumagalaw. Asshole, ano ba yan? May phosphorus fire. Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay humagulgol at tumili. Ang phosphorus na apoy ay ang pinagmulan ng kanyang martial soul, at ang bawat bit ay napakabihirang. Ito ay pinadalisay mula sa apoy ng nagdamdam na kaluluwa sa pamamagitan ng paraan ng pagdadalisay sa kaluluwa ng apoy na phosphorus. Nang
Ngayon lang, higit sa 1/10 ng kanyang phosphorus na apoy ay biglang naglaho sa manipis na hangin, paanong hindi siya makaramdam ng pagkabalisa? Papatayin kita. Muling bumangon sa hangin ang lalaking nakadamit na kulay abo, bumukas kaagad ang kanyang kanang kamay, bumukas ang kanyang figure sa ibabaw ni Tangulan, nahulog ang kuko ng buto, at dumiretso sa tuktok ng ulo ni Tangulan upang kunin ito. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Tangulan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang kanyang mga mata, naramdaman ng lalaking naka-gray na bigla siyang nahihilo, at bumagal ang kanyang mga galaw. Anong klaseng mga mata sila, hindi na sila malinaw na itim, kundi mapusyaw na asul-ginto. Kung wala ang pagiging bata ng kabataan, mayroong walang katapusang karunungan at kalaliman. Ang katawan ni Tangulan ay biglang dumulas, at pagkatapos ay biglang tumayo, ang kanyang kanang kamay ay mabilis na kumonekta sa kanyang dibdib, tinatakan ng dugo, wala ng dugong umaagos, sa kanyang noo, ang gintong lumunok sa phosphorus na apoy bago muling lumitaw. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakakakita ang lalaking naka-gray, ito ay isang gintong pattern na may anyo ng isang trident. Ang gininto ang liwanag ay kumikislap, at sa ilalim ng gininto ang halo, ang lalaking nakaabo ay naramdaman lamang na ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Sa oras na ito, mukhang ibang tao si Tangulan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at hindi na lumitaw ang mga kuko ng gintong dragon. Ang gintong liwanag ay kumislap sa likod ng kanyang kamay, at isang maliit na gintong liwanag ay agad na nahulog sa kanyang palad. Ang gintong liwanag ay mabilis na lumaki at nagbago sa isang iglap. Ito ay naging sibat na may 2 talampakan ang haba at matutulis ang dulo. Nag-ilusyon bigla ang katawan niya. Sa mundo ng lalaking naka-gray, sa sandaling iyon, tila hindi niya makuha ang kanyang figure. Sa susunod na sandali, isang maliit na gintong liwanag ang dumating sa kanyang harapan. Ang lalaking nakaabo ay umungal, at sa sandaling ito naramdaman na lamang niya na ang maliit na lalaki na parang korderong kakatayin sa harap niya ay biglang nagdala sa kanyang sarili ng isang matinding krisis sa kamatayan. Hindi siya nang ahas na hawakan ito ng gusto, at biglang kumislap, sinusubukang alisin ang gintong liwanag. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ay nagbago lamang, at nagkaroon na ng pagsabog ng lamig sa kanyang katawan. Ang buong tao ay nahulog ng hindi napigilan, nahulog mula sa himpapawid, at direktang ipinako sa lupa. Paano kaya ito? Nakita ko na lang na hindi pa dumarating. Ang lalaking naka-gray ay gustong makipagpunyagi, gustong pasiglahin ang kanyang espiritong kapangyarihan, ngunit sa sandaling ito, ang lamig sa kanyang katawan ay biglang lumakas. Naramdaman na lang niya na sa isang iglap ay tumagos sa kanyang katawan ang espiritong kapangyarihan at sigla ng kanyang buong katawan. Nagmamadaling umalis ang sibat. Hindi na niya makontrol ang kalahati ng kanyang katawan. Naglakad na si Tangulan sa kanyang harapan, hawak ang isang dulo ng mahabang sibat gamit ang isang kamay, at isang gintong halo ang lumitaw sa mahabang sibat, na humahanggos mula sa katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo patungo sa kanyang katawan. Ang gintong halo ay patuloy na tinuturok at nahalo sa katawan ni Tangulan. Marahas na nanginginig ang katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo, at kitang-kita niya ang mabilis na pagtanda ng kanyang katawan, at ang sigla sa kanyang katawan ay kumukupas sa isang kahangahangang bilis. Ano ito? Bakit ganun? Bakit ko kayang lunukan ang sigla ko? Bilang Sixth-ring Soul Emperor Great Evil Soul Master, tinanong niya sa kanyang sarili na magkakaroon siya ng pagkakataong matalo kahit na makaharap niya si Soul Sage. Siya ay higit pa sa isang Battle Armor Master. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng sarili niyang sandata sa labanan, kaya natusok siya ng gintong sibat, at pagkatapos ay hindi na niya makontrol ang kanyang lakas. Ang taong walang pakialam sa buhay ng ibang tao ay higit na natatakot sa kamatayan, at ang lalaking kulay abo ay walang pagbubukod. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na ang kanyang katawan ay ganap na wala sa kontrol, ang kanyang sigla ay mabilis na naubos, ang kanyang buong pagkatao ay patuloy na tumatanda, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay ang sigla ay nawala ng kasabay, ngunit ang gintong liwanag sa sibat na tumusok sa kanyang katawan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Maraming mga gawa ng kawalang katarungan ng magpapakamatay. Bahagyang sinabi ni Tangulan, mas malinaw ang kanyang boses, ngunit hindi iyon ang orihinal na boses. Itinaas ang kaliwang kamay at marahang hinawakan ang kanyang mukha, isang magiliw na ngiti ang lumitaw. Sa isang mahinang buntong hininga, isang gininto ang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at ang katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay tumilapon sa labas. Naubos ang sigla, at naramdaman na lamang ng lalaking naka-gray na may kung anong bagay sa kanyang katawan na hindi makontrol. Sa sumunod na sandali, ang matinding sakit ay agad na kumalat sa kanyang kaluluwa. Pinagmasdan niya ang pagbagsak niya sa isang madilim na berdeng mundo. Hindi mabilang na mga hiyawan at malupit na dagandong ang umalangaw sa kanyang mga tainga, at ang kanyang kaluluwa ay agad na nag-alab sa harap ng hindi mapigil na apoy na phosphorus. Simula sa ulo, sa kanyang mga sigaw na tila mga hayop, ang buong tao ay mabilis na nilamon ng madilim na berdeng apoy. Nakatayo doon, habang nasa harap niya ang sibat, muling bamantong hininga si Tangulan, ang gintong liwanag ay kumikislap, at ang sibat ay lumubog sa likod ng kanyang kanang kamay at nawala. Dahan-dahan din siyang humiga sa lupa, ang kulay ginto, at tahimik na nawala.
Ilang paghinga lang pagkatapos humiga si Tang Wulan, biglang naging pula ang buong kalangitan, na parang may malaking mata sa itaas ng langit, nakatingin sa ibaba sa lahat ng bagay sa mundo. Dito. Ang nag-aalalang boses ay umalingaw sa hangin, at ang pulang-pula sa langit ay agad na nawala, at isang figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas mismo ng lokasyon ni Tang Wulan. Ito ay isang tao na ang buong katawan ay natatakpan ng walang katulad na kahangahangang scarlet na baluti. Ang Scarlet na baluti ay sumasakop sa buong katawan, na may mga kumpol ng mga pattern ng apoy, ang bawat kumpol ng mga apoy ay ganap na naiiba, na parang sa transparent na baluti na ito tulad ng pulang jade, naglalaman ito ng lahat ng apoy sa mundo. Ang helmet ay nakatikip sa kanyang mukha, at maging ang kanyang mga mata ay binabantayan ng isang pulang kristal sa helmet. Ang pattern ng apoy sa kanyang katawan ay nagniningning sa mahinang liwanag. Ang bawat kumpol ng apoy ay talagang isang napakalakas na hanay ng core. Sa likod niya, isang pares ng natitiklop na pakpak ang kumalat, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na masuspine sa hangin. Ang nakatiklop na mga pakpak ay hugis paniki, at ang bawat buto ay kumikinang na may gininto ang pulang kinang. Ang ibabaw ng nakatiklop na mga pakpak ay kasing aninag ng jade, at ang tanawin sa likod ay malabong makita. Sa susunod na sandali lamang na dumating siya, sa hindi kalayuan, isang nakakatusok na tunog ng sipol ang tumunog, at 12-12 ng mga ilaw at anino ang sumugod sa gilid na ito. Ang unang figure ay malalim na itim, 8 metro ang taas, at 3 pares ng nakatiklop na pakpak sa likod nito. Ang buong katawan ay puno ng malakas na aura, at ang apoy sa likod nito ay dumura, at ang hangin ay nagmamadali. Ang figure nito ay lumitaw lamang sa unang sandali, at sa susunod na sandali ay malapit na ito. Sa likod niya, may mahigit 12 ng purple figure, lahat sila mga mecha. Gayunpaman, nang matagpuan ng itim na mecha ang pag-iral ng pulang baluti na umaaligid sa hangin, ang kanyang bilis ay biglang huminto, ang 6 na nakatiklop na pakpak ay mabilis na bumukas, at huminto 100 metro ang layo mula sa pagkakaroon na nakasuot ng pulang baluti. Kumusta, ako si Liu An, ang kapitan ng No. Isang mecha brigade ng Skydaw City. Maaari mo bang i-verify ang iyong pagkakakilanlan? Ang pulang baluti halo ay kumikislap, ang mga kumpol ng apoy ay tila nabuhay, mabilis na napigilan, ang baluti ay naging mga streamer at lumipad sa paligid niya, ang mga sinag ng liwanag ay mabilis na tumagos, at ang baluti ay napunta rin mula sa labas hanggang sa loob, patong-patong. Itinaas, inilalantad ang tunay na kulay ng tao sa loob. Ako si Zhenhua mula sa Association of Blacksmiths. Nakatanggap ako ng kahilingan mula sa aking pamangkin para sa tulong, at pumunta ako dito upang tumulong, ngunit walang nakitang bakas ng kalaban. Oo, sa pulang baluti na ito ang presidente ng Association of Blacksmiths, isang henerasyon ng mga master craftsmen. Kahanga-hanga. At the same time, isa pa rin siyang may titulong Daoluo, at kahit isa, 4. Character. Laban. Baluti. Dibisyon. Umiiral na ang mga itim na mecha sa tuktok sa pagkakasunod-sunod ng mecha, at wala pang maraming pulang mecha sa buong liga. Ngunit kahit na ito ay isang malakas na tao na maaaring kontrolin ang isang itim na mecha, kapag nalaman niya na ito ay isang battle armor master na may hindi bababa sa 3 karakter sa harap niya, huminto pa rin siya at nagtanong sa pagkakakilanlan ng kabilang partido sa unang pagkakataon. Dahil, kaaway man o kaibigan, hindi siya pwedeng maging isa pang kalaban. Matapos ma-verify ang pagkakakilanlan ni Zhenhua, si Liu An sa Black Mecha ay lubos na na-relieve. Kung ito ay isang kaaway, nakakasigurado siyang hindi siya maliligtas ngayon. Nakita ko si Zhenhua Miansaya. Dahil sa gawain, patawarin mo ako sa hindi ko pagkababa ng mecha para saludo sa iyo. Mas magalang ang boses ni Liu An kaysa dati. Ito ay ganap na mula sa puso, ang isang ito sa harap mo. Ngunit ang tanging master craftsman sa buong kontinente. Walang sino man ang makakasakit sa isang ito. Gayunpaman, hindi lamang ang armor master ang kailangang magpanday ng metal, ngunit kailangan din ito ng mecha, at ang mas advanced na mecha, mas mahusay na metal ang kailangan. Ang mga itim na mecha na tulad niya ay gawa sa libong forged na metal, at ang pangunahing bahagi nito ay naglalaman ng ilang espiritual na huwad na metal. Kung gusto mong patuloy na mapabuti sa hinaharap, dapat mong patuloy na palitan ang mga metal ng mas mahusay at mas mataas ang kalidad. Pagkatapos lamang ay posible na umunlad patungo sa pulang mecha. Kahit na ito ay ang parehong itim na mecha, may mga pagkakaiba sa pagitan ng superior at inferior. Bilang karagdagan sa pangunahing magic circle, ang pinakamahalagang bagay ay ang kalidad ng metal. Sa makatuwid, sa pagharap sa korona ng Divine Craftsman, ang paggalang ni Liu An ay talagang mula sa puso. Tumango si Zhenhua sa kanya, at ang tao ay bumagsak sa lupa at niyakap si Tang Wulan. Pagtingin sa dibdib niyang may bahid ng dugo, kanina pa sobrang bigat ng puso niya. Ang gayong huwad na henyo, kung ito ay mahuhulog sa ganitong paraan, ito ay tiyak na isang malaking kawalan para sa mundong nagpapanday. Bukod dito, nahulog ang bata sa daan upang hanapin siya. Paano niya ipinaliwanag kay Mu Chen? Habang papunta sa Siyam na karwahe, tinawagan ni Tang Wulan ang Soul Guide Communication sa kanyang tiyuhin, dahil mas malapit ito sa Tiandao City kaysa Shrek City. Unang pumasok si Zhenhua, ngunit 12 minuto lang. Ngunit ang labanan dito ay tapos na.
Hinawakan ni Zhenhua ang mga art area ni Tang Wulan, at sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka, pati na rin ang tibok ng puso. Hindi ba nasira ang puso niya? Nagmamadali niyang itinurok ang kanyang soul power sa katawan ni Tang Wulan para maramdaman ito. Oo nga, ang puso ni Tang Wulan ay tumitibok pa rin. Bagamat ang pinsala ay nasa kanyang mga mata, huminto ang daloy ng dugo at may buhay pa rin. Dadalhin ko muna ang batang ito sa Tiandao City Forge Association. Hanapin mo ang kalaban. Kapag mas mabuti na siya, hahayaan ko siyang makipagtulungan sa iyong investigasyon. Inabandona ang pangungusap na ito, umangat si Zhenhua sa langit, kahit na hindi na niya ito ginamit muli. Du Jiao, para siyang bulalakaw na humahabol sa buwan sa himpapawid, at nawala ng walang bakas sa isang iglap. Hindi ito mapigilan ni Liu An na umalis, ngunit sila ang tunay na may titulong Daoluo, o ang 4-character Battle Armor Master. Sa buong kontinente, ang Master Craftsman na si Zhenhua ay talagang isa sa mga taong hindi masasaktan. Agad siyang nag-order at naghanap sa paligid. Gayunpaman, walang kaaway na natagpuan sa lahat. Isang palumpong lamang na nasunog at naging abo ang natagpuan sa malapit. Ang lalaking naka-gray ay naging flying ash at nawala. Palaging nararamdaman ni Tang Wulan na siya ay groggy, at ang kanyang buong pagkatao ay tila patuloy na ibinabato pataas at pababa sa isang maliit na bangka. Nang mapatalsik ang apoy na phosphorus na nagpapadalisay sa kaluluwa, nawalan na siya ng malay. Sa sandaling iyon, akala niya ay patay na siya, at tanging kamatayan lamang ang makapagpapawi ng sakit. Unti-unti, tila naging matatag ang bangka, at hindi na niya maramdaman ang labas ng mundo. Nagsimulang bumaba ang lahat ng sakit. Naramdaman na lang niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa sa buong katawan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal, unti-unting nawala ang ginhawa at bumalik ang malay. Pagdilat ko, nakita ko ang puting bubong. Buhay ba ako? Nakatitig si Tang Wulan sa bubong na walang kagalaw-galaw. Maya-maya, itinaas niya ang kamay niya at kinurot ang sarili. Masakit. Napayuko siya at umayos ng upo. Napaungol siya dahil sa sakit sa dibdib. Sa wakas ay unti-unting bumalik ang kamalayan, ipinaalala sa kanya ang lahat ng nangyari noon. Buhay pa ako. Maaari niyang kumpirmahin ang kanyang estado, at sa wakas ay buhay na siya. Hindi napigilan ni Tang Wulan ang buntong hininga. Pero paano ako nakaligtas? Pagtingin sa paligid, hindi pamilyar ang kapaligiran, ngunit hindi ito mukhang isang hola. Talagang hindi niya akalain na ang masamang kaluluwang Panginoon ay mabait na pinakawalan ang sarili. Napakalupit ng lalaking iyon, imposibleng bitawan siya. Tahimik na nararamdaman ang kanyang sariling pisikal na kondisyon, naramdaman muna ni Tang Wulan ang sorpresa. Ang katawan ay karaniwang normal, maliban na ang mga meridian sa dibdib ay medyo stagnant, at walang malubhang pinsala. Ang chi at dugo ay itinuturing ding matatag, at sila ay nauudyok ng mga kaisipan, na hindi gaanong naiiba sa dati. Ang ikinagulat niya ay galing sa kanyang mental power. Nang tumingin siya sa loob, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang damdamin tungkol sa katawan ay mas malinaw kaysa dati, at tila malinaw na nararamdaman ng bawat banayad na meridian ang kanilang mga pagbabago. Napakasarap ng pakiramdam na ito. At isa rin ang ibig sabihin nito, ang espiritual na kapangyarihan na gumugulo sa kanya sa mahabang panahon ay tuluyang nakapasok sa kaharian ng Linghai mula sa kaharian ng Lingtong. Para sa Soul Master, ito ay talagang isang napakahalagang threshold. Ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng dagat ng espiritu ay sapat na upang suportahan siya upang linangin hanggang sa ikapitong singsing o mas mataas. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagsasama-sama ng kaluluwa. Makakapit siya sa ninth ring. Masasabing ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng Linghai ang tanging paraan patungo sa landas ng isang mataas na antas na Panginoon ng kaluluwa. Kabilang sa mga pangunahing kinakailangan para sa Outer Court ng Shrek Academy na makapasa sa Inner Court, kasama nila ang tatlong mahigpit na pangangailangan ng pagkumpleto ng isang buong set ng One-Word Battle Armor, pag-abot sa level 50 ng Soul Power, at pagpasok man lang sa Spirit Sea Realm. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay medyo madaling linangin. Bagamat malayo pa rin ang Soul Power ni Tang Wulan, siya ay 14 na taong gulang pa lamang ngayon, 6 na taon ang layo mula sa 20 taong gulang, na sinamahan ng patuloy na paglaki ng Golden Dragon King. Assimilated, ang pundasyon ng kanyang sariling paglilinang ay naging mas at mas matatag, na umabot sa antas 50 sa edad na 20, at siya ngayon ay medyo may kumpiyansa. Hindi rin dapat maging malaking problema ang One-Word Battle Armor. Bukod dito, isa siyang battle armor na napik gamit ang Psychic Metal, at tiyak na makakakuha siya ng mga dagdag na puntos sa oras na iyon. Ang Linghai Realm ay katumbas ng pagtulong sa kanya na makumplito ang isa sa tatlong kondisyon. Paano siya magiging malungkot? Naka-crossleg, inilipat ni Tang Wulan ang soul power ni Zhou Tian ayon sa landas ng cultivation ni Zuan Chenggang. Bagamat hindi makinis ang mga meridian, nabawasan ng husto ang sakit sa kanyang dibdib pagkatapos ng isang linggo. Hindi ko alam kung kailan naghilom ang sugat kanina. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga meridian sa kanyang katawan ay makakabalik sa normal sa loob ng 3 araw ng higit pa. Sa pag-iisip pabalik sa lalaking naka-gray, nakaramdam pa rin siya ng kaunting lakas, napakalakas talaga ng lalaking iyon.
Nang kaharap siya, si Tang Wulan ay hindi pa ganap na nakaka-recover mula sa pagbabagong anyo sa pagitan niya at ng Ancient Moon Dragon, halos 70% lamang ng lakas sa pinakamagandang estado. Kung hindi, maaari siyang magdagdag ng ilang puntos sa unang pagsalakay. Pagkakataon. Pero kahit ganoon, ramdam niya ang ganap na agwat sa pagitan niya at ng iba. Sa harap ng gayong agwat, talagang. By the way, kumusta na si Sister Molan? Sa lakas ng espiritu ni Zhou Tian, naging mas matino ang kanyang utak. Malinaw pa rin niyang naaalala na si Molan ay sinunog din ng lalaking nakasuot ng kulay abo gamit ang Phosphorus Fire Soul Refining Method, at ayos lang siya, ang Molanware's sister. Upang makita kung nasaan ito, habang nag-iisip, mabilis siyang bumangon sa kama, kumuha ng isang piraso ng malinis na damit mula sa kanyang storage bracelet, isinuot ito, at lumabas. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto at pumasok ang isang tao mula sa labas. Tito. Nang makita siya, sitang kahit na anong tawag niya sa pagkagulat, oo, ang taong pumasok mula sa labas ay ang presidente ng Blacksmiths Association, ang master craftsman na si Zhenhua. Kaya mo na bang bumangon sa kama? Nagulat din si Zhenhua nang makita si Tang Wulan na nakatayo sa harapan niya. Matapos niyang iligtas si Tang Wulan ng araw na iyon, nakita niya kaagad ang pinakamahusay na nagpapagaling na Soul Master na magpapagamot sa kanya. Si Tang Wulan ay nagkaroon ng 5 matalim na pinsala sa kanyang katawan noong panahong iyon, na napakalubha. Hindi man siya tumusok sa puso, marami siyang laman loob. Nasira. Ngunit nang magsimulang gamutin siya ng Healing Spirit Master, nagulat na siya, dahil ang dugo ni Tang Wulan ay saliado ng husto, at hindi siya nawala ng masyadong maraming dugo. Kasabay nito, napakalakas din ng kakayahan ng kanyang katawan sa pag-aayos sa sarili. Ang nasirang lugar ay banayad na inaayos. Ang napaka-experience na Healing Spirit Master ay agad na nagsabi na sa kanyang sitwasyon, dapat siyang pahintulutan na ayusin ang kanyang sarili sa halip na umasa sa mga panlabas na puwersa. Sa ganitong paraan, ito ay mas mabuti para sa kanyang katawan. Sa ngayon, pinasigla lang niya ang paggana ng kanyang katawan, nag-input ng ilang nutrient solution, at pagkatapos malagyan ng benda ang sugat, hinayaan niyang ayusin ang sarili. 2 araw na lang ito bago makabangon si Tang Wulan sa kama pagkagising niya. Talagang lampas ito sa inaasahan ni Zhenhua. Ang lakas talaga ng katawan nitong batang ta. Okay ka lang ba? Huwag mo nang pilitin. Nag-aalalang sabi ni Zhenhua. Sinabi ni Tang Wulan, Tito, ayos lang ako. Iniligtas mo ako. Maraming salamat. Umiling si Zhenhua, at sinabing, pagdating ko, wala ng mga kalaban, kaya hindi ko masasabing iniligtas kita. Napakalakas ng kakayahan sa pagbawi ng sarili mong katawan, kahit na wala ako, wala ka na. Malaking problema. Gusto mo bang suriin muli? Umalis si Tang Wulan at sinabing, hindi na kailangan. Pinuntahan ko lang si Zhou Tian, ngunit medyo nakaharang ang meridian na malapit sa sugat. Pagkatapos ng ilang araw ng dredging, magiging maayos na ito. Ayos naman ang ibang mga lugar. Tio, paano ang konduktor ng tren na iyon? Paano? Inatake rin siya ng mga gangster noong panahong iyon. Bahagyang sumimangot si Zhenhua, nag-isip sandali, at nagsabi, mukhang hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Narinig ko na ipinadala ito para sa paggamot, ngunit ang utak ay malubhang nasugatan, at ang kaluluwa ay malubhang nasugatan. Wala pa rin akong malay. Lumubog ang puso ni Tang Wulan. Bagamat nahulaan niya ito sa kanyang puso, talagang narinig niya ang pangungusap na ito mula sa mga tainga ni Zhenhua, at mayroon pa rin siyang colic sa kanyang puso. Paano magiging ganito ang isang mabuting kapatid na si Molan? Uncle, pwede mo ba akong isama sa kanya? Mabait na tao si Sister Molan. 2 beses ko siyang nakilala para protektahan ang mga pasahero, at the expense of myself, she is a good person. Please save her. Sinabi ni Zhenhua, kailangan mo talagang pumunta sa bagay na ito at sabihin ang tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon. Ikaw lang at ang konduktor ang makakaalam ng partikular na sitwasyon sa araw na iyon. Lahat kayo ay malubhang nasugatan. Ang sitwasyon ng pagsisiyasat ay hindi pa natatapos. Nangako akong dadalhin ka para pag-usapan ang sitwasyon. Kung okay ka lang, umalis na tayo ngayon, at pagkatapos ay dalhin ka sa konduktor. Mabuti. Inilabas ni Zhenhua si Tang Wulan mula sa Blacksmiths Association, at sumakay sa sarili niyang marangyang sasakyan na ginagabayan ng kaluluwa diretso sa Governing Hall ng Tiandao City. Nakipag-ugnayan na rito ang staff ng Blacksmiths Association. Bilang kapitan ng 1st Mecha Brigade ng Tiandao City, personal na naghintay si Liu An sa labas ng Governing Hall. Hello, Nyansaya. Dumating ang kotse ni Zhenhua, at si Liu An ay nagmadaling pasulong para hilahin ang pinto. Bumaba sina Zhenhua at Tang Wulan sa kotse at nakita si Tang Wulan na nakatayo sa tabi niya. Hindi mapigilan ni Liu An na bahagyang magulat. Nakilala niya sa isang sulyap na ito ang batang lalaki na naroon noong araw na iyon, ngunit siya ay malubhang nasugatan sa oras na iyon. Iniisip na gumaling ka agad. Tara, pumasok ka at mag-usap. Si Zhenhua ay sikat na sikat, ayaw niyang pinapanood siya sa tarangkahan ng ruling hall matapos siyang matuklasan. Nyansaya, pakiusap. Gumawa ng pakiusap si Liu An at dinala ang dalawa sa ruling hall. Na-notify ko na si Archen Mowu. Nasa meeting siya at darating mamaya. Sabi ni Liu An kay Zhenhua habang nangunguna sa daan.
Si Zhenhua ay may matayog na posisyon sa alyansa. Bagamat hindi siya humahawak ng posisyon sa parlamentaryo, siya ay isang pivotal figure sa buong kontinente. Kung walang mahahalagang pagpupulong, dapat siyang personal na batiin ni Mo Wu sa pintuan. Okay lang, hindi mo na kailangan pang istorbohin ang council. Dinala ko si Wulan para linawin ang sitwasyon noong araw na iyon at hanapin ang mamamatay tao sa likod mo. Nakangiting sabi ni Zhenhua. Sa daan, nilapitan na niya si Tang Wulan at nagtanong tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon. Sobrang nasiyahan si Zhenhua sa paraan ng paghawak niya dito. Pagkatapos ay sandali, gagawa ako ng tala para sa maliit na kapatid na ito. Bilang isang Black level Mecha Master, si Liu An mismo ay isa ring Soul Sage level strength, at isang magandang figure sa Heaven Dao City, ngunit dahil sa presensya ni Zhenhua, siya ay tila sobrang magalang. Pangalan, edad, saan mag-aaral? Si Tang Wulan, 14 na taong gulang, ay nasa unang baitang ng Shrek Academy. Totoong sinabi ni Tang Wulan. Nang marinig niyang sinabi niya ang mga salita ng klase ng unang baitang ng Shrek Academy, hindi naiwasang magtaas ng kilay ni Liu An. Hindi nakakagulat na binibigyang halaga siya ng Diyos Craftsman. Ang batang ito ay isang estudyante ng Shrek Academy. Matapos pakinggan ang simpleng pagpapakilala ni Tang Wulan, karaniwang inalis niya ang posibilidad na magkaroon ng anumang kasamaan si Tang Wulan sa pangyayaring ito. Ang pagsusulit sa pasukan sa Shrek Academy ay maaaring ilarawan bilang isang metamorphosis, at imposible para sa isang taong hindi mahusay sa karakter at natutong makapasa sa pagsusulit. Pakisabi sa amin ang tungkol sa sitwasyon sa araw na iyon. Sa ngayon, ikinwento ni Tang Wulan ang sitwasyong kinaharap niya noong araw na iyon, gayon din ang sitwasyon bago ang pagkaya at pagkawala ng malay. Ikaw ang munting bayani na nagligtas sa buong sasakyan noong nakaraan. Hindi napigilan ni Liu An na mamangha matapos marinig ang sinabi ni Tang Wulan na dinala siya ni Mo Lan sa pribadong silid at panandaliang nagkwento tungkol sa nangyari noong nakaraan. Nabalitaan na rin niya ang tungkol sa pangyayari noon. Noong panahong iyon, sinabi niya na ito ay isang batang mag-aaral mula sa Shrek Academy na bumaligtad at nailigtas ang halos lahat ng tao sa kotse. Nang maglaon, upang hindi ilantad ang estudyanteng ito, hindi pinayagan ng Shrek Academy na lumabas ang pangalan ng estudyante sa anumang propaganda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya na naman ito. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Si Mo Wu na nakauniporme ay pumasok mula sa labas, ang kanyang mukha ay madilim, ang kanyang mga mata ay puno ng dugong mga mata, at ang estado ng kanyang buong pagkatao ay halatang hindi maganda. Nasa ilalim ng korona si Zhenhua. Nang makita si Zhenhua, magalang din siyang sumaludo. Tumayo si Zhenhua at sinabing, hindi malugod na tinatanggap ang konsol. Sa pagkakataong ito dinala ko ang mga juniors para makipagtulungan sa investigasyon. Solem na ang mukha ni Mo Wu at sinabing, mayroon akong hindi may iwasang responsibilidad para sa ganoong bagay sa ilalim ng aking pamamahala. Sinabi ni Zhenhua, hindi ka masisisi dito. Ang mga masasamang espiritu na iyon ay medyo tuso, at hindi sila madaling mahuli. Sinubukan mo rin ang iyong makakaya. Tumayo din si Liu An sa oras na ito at lumapit kay Mo Wu, aking Panginoon Archon, na itanong ko na ang tungkol dito. Ang nakababatang kapatid na ito ay ang maliit na bayani na umalis pagkatapos na mailigtas ang buong sasakyan sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay muli ang pagpupulong. Nang marinig ang sinabi niya, hindi mapigilan ni Mo Wu na magpakita ng pagtataka, habang nakatingin kay Tang Wulan. Ikaw si Tang Wulan. Ang munting bayani na sinabi ni Mo Lan. Sinabi ni Tang Wulan, hello Archon, hindi ako bayani. Ako si Tang Wulan. Bahagyang lamambat ang mukha ni Mo Wu, nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng Tiandao City. Kung hindi dahil sa iyo, naranasan mo ang matinding pagkawala noong nakaraan. Nakita rin natin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong iyon, magkahiwalay na naputol ang ikasyam na karwahe ng tren. Bumaba ka at hanggat maaari iwasan ang pagkatalo. Ito ba ang ginawa mo? Tumango si Tang Wulan, at naibigay na ni Liu An ang transcript ng pagtatanong. Ilang beses na sumulyap si Mo Wu, kumunat ang noo, at sinabing, pinadalisay ng apoy ng phosphorus ang kaluluwa. Sinabi ni Tang Wulan, oo, iyan ang sinabi ng lalaking nakaabo noon. Archon, kumusta na ngayon ang sitwasyon ni Sister Mo Lan? Wala siyang panganib, tama. Biglang namula ang mga mata ni Mo Wu, at sinubukan niyang huwag pamatak ang mga luha, anak, salamat sa iyong pag-aalala. Sa totoo lang, ako ang tatay mo na si Mo Lan, kaya huwag mo akong tawaging konsul. Tawagan mo akong tito. Kayong dalawa. Iligtas mo siya ng paulit-ulit, kung hindi dahil sa iyo sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya maliligtas. Nagulat din si Tang Wulan. Pakiramdam niya ay parang pamilyar ang konsul sa kanyang harapan, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga oras na ito, napansin lang niya kapag sinabi niya iyon, hindi ba? Ang hitsura ng konsul na ito ay malinaw na katulad ni Mo Lan. Kung ganoon si Sister Mo Lan ngayon. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan ang sakit ng pagdadalisay ng phosphorus na apoy, ngunit dahil ayos na siya pagkatapos, hindi niya matiyak ang sitwasyon ni Mo Lan ngayon. Kung tutusin, ordinaryong tao lang si Mo Lan, at hindi ko alam kung kakayanin niya ang sakit ng pagdadalisay sa kaluluwa ng phosphorus fire.
Ang pagsadyap ay napapanahon. Halos hindi niya nailigtas ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang utak ay nasugatan ng husto. Ayon sa Soul Healer, siya ay nakoma pa at ang kanyang kaluluwa ay napinsala. Hindi ko alam kung kailan ako madyay gising. Mapait na sabi ni Mo Wu. Sumimangot si Tang Wulan, at pagkatapos ng kumpirmasyon ni Mo Wu, maaaring hindi optimistiko ang sitwasyon ni Mo Lan. Ang utak ng tao ang pinakakomplikado at pinakamarupok din. Ang mga Panginoon ng Espiritu ay may ilang mga kapangyarihan sa pag-iisip, at ang mga kapangyarihang pangkaisipan ay magpoprotekta sa utak sa isang tiyak na lawak, ngunit para sa mga ordinaryong tao, walang ganoong garantiya. Ang madilim na asul na utak ay pinahirapan ng Phosphorus Fire Refining Soul, at kung gusto niyang gumaling, natatakot ako. Wala bang pagpipilian ng doktor at ang Healing Soul Master? Tanong ni Tang Wulan. Bumantong hininga si Mo Wu, sa ngayon, walang epektibong paraan. Bukod dito, sinasabing mahirap ang pagbawi sa sarili, at halos hindi nito mapanatili ang buhay. Tumingin si Tang Wulan kay Zhenhua, Tito, mayroon ka bang ideya? Nang marinig ang kanyang tanong, biglang nagningning si Mo Wu. May isip ang katayuan ng banal na manggagawang ito sa mainland. Ang makapangyarihang Healing Soul Master na kilala niya ay talagang ang nangungunang pag-iral sa mainland. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi ni Zhenhua, ang kabayanihang pagdanak ng dugo ay hindi na makapagpapaiyak sa mga kamag-anak. Archen Mo, gagawin ko ang aking makakaya. Gagawa ako ng newsletter na gabay sa kaluluwa. Habang nagsasalita, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Tuwang-tuwa si Mo Wu. Hindi lamang siya miyembro ng Parliamento, kundi pati na rin ang Archon ng Skydao City. At the same time, tatay din siya. Siya ay isang anak na babae tulad ni Molan, kung ang kanyang anak na babae ay may mahaba at dalawang maikli, kung gayon ang lahat ay tila walang kabuluhan. Handang lumapit si Zhenhua, malaki ang utang ng taong ito, ngunit hanggat may iligtas niya ang kanyang anak, wala siyang pakialam sa kahit ano ngayon. Kung ang taong inanyayahan ng Master Craftsman ay hindi sapat, kung gayon walang pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Zhenhua at sinabi kay Mo Wu, hiniling ko ang isang manggagamot na pumunta at gamutin ang iyong anak. Gawin natin ang ating makakaya. Tuwang-tuwa si Mo Wu at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya ng paulit-ulit. Dapat mong malaman na may ilang mga uri ng Soul Masters na pinakamahirap linangin. Ang uri ng pagkain ng mga Soul Master at Healing type na Soul Master ay talagang kabilang sa mga pinakamahusay. Ang pinamagatang Daoluo level Healing Spirit Masters ay bihira sa buong kontinente. Ang pinakamataas na antas ng Healing Spirit Master ng Heaven Dao City ay isang Soul Saint, kulang ito ng 2 antas. Kung ang isang subordinate ay maaaring kumuha ng pagbaril, ang posibilidad na ang kanyang anak na babae ay mailigtas ay mas malaki. Siyempre, sa kabilang banda, kung ang isang ito ay hindi makakatulong, kung gayon ang anak na babae ay maaaring nahatulan ng kamatayan. Pero kahit may pagkakataon lang, hindi siya papayag ngayon. Sinabi ni Zhenhua, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Dahil ang bagay na ito ay tama lang para sa aking guru pamangkin, mangyaring tulungan mo ako kung kaya mo. Malapit na ang subordinate, at tinatayang darating siya sa loob ng 1 oras. Maghanda kayo. Sinabi ni Tang Wulan, Tito Mo Wu, maaari mo ba akong dalhin upang makita si Sister Mo Lan? Tumango si Mo Wu na may pulang mata, pagkatapos ay tumingin kay Zhenhua. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, matagal ko nang hindi nakikita ang healer. Tere samahan na kita. Wala akong gagawin ngayon. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Mo Wu. Bilang isang Master Craftsman, binibilang sa buong kontinente ang pagiging abala ng lalaking nasa harapan niya, paano pa kaya? Tinawag na Soul Guiding Car, sa ilalim ng pamumuno ni Mo Wu, lahat ay pumunta sa Tiandao Hospital na hindi kalayuan sa ruling hall. Si Mo Lan ay ginagamot sa critical ward dito. Nang hindi na alarma ang ospital, pinangunahan sila ni Mo Wu sa VIP passage at dumiretso sa critical ward. Dahil sa malubhang pinsala, si Mo Lan ay nasa critical care unit pa rin at hindi maaaring direktang hawakan, ngunit maaari lamang tingnan mula sa labas. Nang makita ni Tang Wulan ang madilim na asol sa loob sa pamamagitan ng salamin, bumagsak ang mga luha. Si Mo Lan ay payapang nakahiga sa kama ng ospital na may saplot sa kanyang katawan. Nakatingin pa lang dito sa mga mata, mahirap nang sabihin na siya ang maganda at mabait na babaeng konduktor ng tren. Halos dam-oval ang kanyang ulo sa orihinal na laki nito, at medyo na-deform ang kanyang facial features, nakapulupot ang makapal na gold sa kanyang ulo, at kahit 1 dosenang tubo ang ipinasok sa kanyang katawan. Sister Mo Lan. Napaluha si Tang Wulan sa isang iglap, at hindi siya makagawa ng ingay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Mo Lan. Hindi nagtagal, ngumiti siya at dinala ang sarili sa kahon ng tren ng nakangiti. Hindi nagtagal, pinigilan niya ang sarili sa pagiyak. But at this moment, she has become such a look, natatakot ako na talagang nabitin lang siya doon sa isang hininga. Sinulyapan lang ni Mo Wu ang kanyang anak na babae at tumabi, tinakpan ang kanyang mukha ng isang kamay, at pinalo ang pader gamit ang kabilang kamay. Kumunot ang noo ni Zhenhua. Naikuyom ni Tang Wulan ang kanyang mga kamaunang mahigpit. Labis niyang kinasusuklaman ang kanyang sarili na hindi siya sapat na malakas, at hindi niya maprotektahan ng mabuti si Mo Lan.
Mas lalo kong kinasusuklaman ang kabangisan at kalupitan ng Evil Spirit Master. Evil Soul Master. Ang mga makukulit na lalaki na ito. Para maging mas malakas, dapat kang maging mas malakas para maprotektahan ang mas maraming tao at maiwasang maulit ang trahedya ni Sister Molan. Kuya, bakit ka umiiyak, ilong nahihiya ka ba? Sa sandaling ito, isang gatas na boses ang biglang nagmula sa kanyang tabi. Nang tumingin si Tang Wulan sa ibaba, napagtanto niya na hindi niya alam kung kailan, isang maliit na lalaki ang biglang lumitaw sa kanyang paanan. Ang batang ito ay naglalakad pa rin ng medyo hindi matatag, halos 2 taong gulang ang hitsura, hinihila ang kanyang mga binti ng pantalon, itinaas ang kanyang ulo, tinitingnan ang kanyang sarili ng may pagtataka. Natigilan si Tang Wulan, napaupo, medyo nalungkot ang kapatid ko, kaya umiyak siya. Sino ka? Bakit mag-isa ka rito, nasaan ang iyong ama at ina? Ang maliit na lalaki ay may malaking mata at mukhang napakaganda. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata at sinabing, sabi ni tatay kamakailan lang ay pagod ang aking ina, kaya't natulog ako doon. 2 araw nang natutulog si nanay, kaya medyo nag-aalala pa rin ako. Niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang buong katawan, at napaupo sa lupa. Sa wakas ay nakilala na niya kung sino ang bata sa kanyang harapan. Hindi napigilan ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumagsak muli sa kanyang mga mata. Ito, malinaw na anak ito ni Sister Molan. Binuksan niya ang kanyang mga bisig, inakbayan ang maliit na lalaki, at sinabi sa isang sinakal na tinig, pagod na ang iyong ina. Medyo matatagalan pa siya sa pagtulog bago siya gumaling. Hindi magtatagal bago siya magising. Ang maliit na lalaki ay hinawakan ni Tang Wulan at hindi lumaban. He just murmured, pero, matagal na akong hindi kumakain ng lola ng nanay ko. Nami-miss ko na ang nanay ko. Nanginginig si Tang Wulan, at gusto niyang kunin siya. Sa sandaling ito, isang kamay ang ipinatong sa kanyang balikat, at isang mahina at medyo paos na boses ang dumating, huwag mo siyang kunin. Nang lumingon si Tang Wulan para tingnan, nakita niya ang isang gwapong binata na mga 27 o 8 taong gulang sa tabi niya. Namumula ang kanyang mga mata, at pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Nang makitang nakatingin si Tang Wulan, tumanggaw siya sa kanya, hindi mo maaaring hayaang makita ng sanggol ang kanyang ina ngayon. Noon lang nagising si Tang Wulan. Hindi maabot ng tangkad ng maliit na lalaki ang taas ng salamin na lampas sa dingding ng courtyard, kaya natural na hindi niya makita ang sitwasyon sa loob. Napakabata niya. Ang kanyang ina ay may. Binitawan ni Tang Wulan ang maliit na lalaki at tumayo, bro-in-law, kasalanan ko ang lahat, ngunit hindi ko naprotektahan ng mabuti si Sister Molan. Bumantong hininga ang binata at umiling, kung wala ka, siya na sana. Noong nakaraan, tumanggi lang siyang makinig sa akin. Palagi niyang sinasabi na kapag walang gagawin ang lahat sa takot sa panganib, magkakagulo ang Federation. Tumingin si Little Wawa kay Tang Wulan, pagkatapos ay sa kanyang ama, at sumigaw ng, wow. Mabilis na yumuko ang binata, niyakap ang bata, tinapik ng mahina, at pinigilan ang pag-iyak, hindi iiyak ang bata, okay lang, okay lang. Tahimik na nakatayo doon si Tang Wulan, at sa sandaling ito, sa kanyang 14 na taong gulang na isip, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa lupa. Noong bata pa siya, gusto niyang maging Soul Master dahil pakiramdam niya ang Soul Master ay partikular na nakasisilaw at makapangyarihan, at hinahangaan siya ng lahat. Nang maglaon, pagkatapos magising ang kanyang martial soul, sa wakas ay naging Soul Master na siya, at unti-unti niyang naramdaman ang kagandahan ng Soul Master World. Sunod-sunod na umalis si Nier at ang kanyang mga magulang, na naging malungkot na balo. Sa oras na iyon, nagsimula siyang magkaroon ng ideya na hanapin sila pagkatapos niyang maging mas malakas. Ngunit ngayon, mas lalo niyang naramdaman na sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas niya mapoprotektahan ang kabaitan. Ang paglilinang muli ay may bagong layunin. Kung ikaw ay sapat na malakas, kung gayon ang trahedya sa harap mo ay hindi isasadula. Ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa, tanging si Mola na lamang ang kanyang nakikitang nakahiga doon, at wala siyang magawa kundi ipagdasal siya. Ang pakiramdam na ito ng kawalan ng kapangyarihan ay nagtulak sa kanya na hampasin ang pader sa sakit. Kailangan kong magsikap pa. Palihim na sinabi ni Tang Wulan sa kanyang sarili sa kanyang puso na ang dugo ng mga kabataan ay nag-aapoy dahil sa pinsala ng kasamaan sa kabutihan. Kinuha ng binata ang bata at naunang umalis. Dito, mahirap para sa kanya na kontrolin ang kanyang emosyon. Upang maprotektahan ang kanyang asawa, sinadya niyang umupo ng isang silid sa malapit at humingi ng tulong sa bata. Kung hindi lang hinintay ng baby ang nanay niya ngayon, hindi siya dadalhin dito. Lumapit si Zhenhua kay Tang Wulan at tinapik siya sa balikat. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula, Tito, bakit ang daming masasamang tao sa mundong ito? Napabuntong hininga si Zhenhua, magsabi ng mga kalokohan. Sa mundong ito, kung saan may positibo, mayroong negatibo. Kung paanong may liwanag, may kadiliman. Nakatayo tayo sa gilid ng liwanag. Ang magagawa natin ay protektahan ang liwanag at alisin ito hanggat maaari. Kadiliman, walang silbi ang pagdarasal. Kapag naging malakas ka lang mapoprotektahan mo ang mga taong gusto mong protektahan. Sinabi ni Tang Wulan sa sakit, masyado pa akong mahina para protektahan si Sister Molan.
Bahagyang ngumiti si Zhenhua, silly boy, sa iyong edad, ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Alam mo ba kung gaano ako natakot nang makita kitang duguan at hindi alam ang iyong buhay o kamatayan? Tandaan mo, kung nagpaparusa ka man sa kasamaan o nagsusulong ng kabutihan, kailangan mo munang protektahan ang iyong sarili, dahil ikaw ang binhi ng liwanag. Kung mamatay ka, wala kang magagawa. Sinabi ni Zhenhua nang may kasiyahan, ipinagmamalaki ka ng tiyuhin, ang iyong guro ay tumanggap ng isang mabuting disipulo. Naiinggit ako sa kanya. Kung ang mga salita ng Master Craftsman ay narinig ng mga Forging Master sa Forging World, hindi ko alam kung paano ito. Gaano kagulat na ang gayong mataas na pagsusuri ng isang tao ay talagang bihira sa Zhenhua. Ang kanyang mga pahayag ay ganap na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mahirap humanap ng talentadong batang manghuhuwad. Pagkatapos ng lahat, ang forging ay may napakataas na mga kinakailangan para sa talento, at dapat itong suportahan ng pagpupursige at pagtitiyaga. Ang pag-ibig, pagpupursige, at pagtitiyaga ay pinagsama-sama upang magtagumpay. Gayunpaman, kumpara sa tatlong puntong ito, ang Xinxing ay mas mahalaga. Anuman ang uri ng kapangyarihan, liwanag o dilim, ito ay ginagamit para sa katwiran at kasamaan para sa kasamaan. Nagawa ni Tang Wulan na isakripisyo ang kanyang sarili para iligtas ang iba. Ito lamang ang naging dahilan ng taos-pusong pagmamahal ni Zhenhua para sa batang ito at tuluyang nawala ang kanyang pagnanais na makipagkumpetensya kay Mu Chen. Hindi madali para sa isang 14 na taong gulang na bata na magawa ito. Marahil ang isang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa mga tigre, ngunit ang kanyang kabaitan at maliwanag na puso, gaano karaming mga matatanda ang maaari niyang magkaroon. Nang iligtas ni Zhenhua si Tang Wulan, mayroon na siyang ideya na linangin ang Tang Wulan sa lahat ng bagay. Ang batang ito ay nararapat na gawin itong ganito. Kahit na hindi niya sariling alagad, miyembro din siya ng Blacksmiths Association. Bilang isang master craftsman mismo, may posibilidad na may magtagumpay sa kanya. Mabilis na lumipas ang isang oras. May mga magaan na yabag sa koridor, at si Zhenhua, na naghihintay dito, ay nagtaas ng ulo at tumingin sa isang dulo ng koridor, na hinihila ng air machine. Mabilis na naglalakad ang isang babae. Napakagaan ng kanyang mga hakbang, tila hindi mataas ang frequency, ngunit ang bilis ay napakabilis, nakatitig lang si Zhenhua sa nakaraan, lumapit siya. Si Tang Wulan ay naghihintay din ng balisang. Nang marinig niya ang mga yabag, lumingon siya at tumingin sa kanya. Nang makita niya ang lalaking ito, hindi niya maiwasang matigilan. Dahil dito, kilala niya ito. Lumapit si Yali kay Zhenhua at tumanggaw sa kanya, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang magiliw na tingin kay Tang Wulan, ikaw na naman ang maliit na bata. Nabalitaan ko ang tungkol sa huling pagkakataon. Nagtrabaho ka ng mabuti. Ipinagmamalaki ka ng kolehiyo. Oo, ang inimbitahan ng Divine Craftsman na si Zhenhua ay ang deputy head ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy, Holy Spirit daw Luo Yali. Natural na hinawakan ni Yali ang ulo ni Tang Wulan. Agad na naramdaman ni Tang Wulan ang mainit na hininga na kumalat mula sa kanyang ulo patungo sa kanyang katawan. Ang lahat ng negatibong enerhiya sa kanyang isip at katawan ay nawala ng walang bakas. Ilang pagwawalang kilos sa kanyang dibdib ang pinalayas ng malambot na kapangyarihan. Kaginhawaan na hindi masabi. Mabilis ding naglakad si Archen Mowu, ngunit halatang hindi niya kilala si Yali, ngunit napakakalma pa rin ito sa harap ni Zhenhua at ang ngiti sa kanyang mukha nang tumingin sa kanya si Zhenhua ay masasabi. Magalang niyang sinabi, hello. Ako si Mowu, ang ama ni Moulan. Hindi niya sinabi na siya ang Archen ng Skydao City. Sa oras na ito, siya ay isang ama lamang na nag-aalala tungkol sa kanyang anak na babae. Napalingon si Yali sa ink blue na nasa ward, hindi niya maiwasang mapakunot ang noo nang tumingin ito sa kanya, sige, papasok ako at titingnan. Hindi siya umimik, at dumiretso sa critical ward. Ang mga doktor at nurse dito ay inamin ni Mowu matagal na ang nakalipas, at nagbigay sila ng mga sterile na gown. Ikanaway ng pressure ang kanyang kamay, isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, at isang sariwang amoy ang natural na nagliliwanag sa kanyang katawan. Sa kanya, walang mga mikrobyo. Dumaan sa dalawang palapag na portal at pumunta sa kama ng ospital. Si Tang Wulan at ang iba ay nakatuon sa pagtingin sa loob na kinakabahan sa labas ng bintana. Kahit na hindi kilala ni Mowu si Yali, maaari niyang hulaan na ito ay dapat na isang nangungunang figure sa mga Hilang Spirit Masters, kung hindi ay hindi siya aanyayahan ng master na si Zhenhua. Marahang hinawakan ni Yali ang ulo ni Moulan. Upang magamot si Moulan, ang kanyang buhok ay inahit na. Ang pamamaga ng buong ulo ay ginagawang medyo nakakatakot ang mga tao. Ang lahat ng mga mata ni Yali ay puno ng habag, isang bilog ng mga espiritong singsing, tahimik na bumangon mula sa kanyang mga paa. Nang makita ng lahat sa labas ng bintana ang mga spirit ring na ito, bukod kay Zhenhua, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng walang kapantay na pagkabigla. Sa mga tuntunin ng presyon, mayroon lamang dalawang kulay ng singsing ng espiritu. Ang unang 6 na spirit ring ay itim, at ang huling 3 spirit ring ay pula. 6 na itim at 3 pula. Ibig sabihin, 610,000 taong spirit ring at 300,000 taong spirit ring. Anong uri ng paglilinang ito?
Nakita rin ni Tang Wulan ang spirit ring ng kanyang master at ang spirit ring ni Teacher Feng Wuyo, ngunit kung ikukumpara sa nasa harap niya, hindi gaanong maliit ang pagkakaiba. Ang ipinakita ni Yali sa oras na ito ay nagpatunay na mayroon siyang 210,000 taong espiritu at 100,000 taong espiritu man lang, kaya posible na magkaroon ng gayong singsing na espiritu. Talagang ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng Soul Master World ngayon. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na ipakita ang kanyang inggit. Kapag isang araw, maabot niya ang antas na ito, iyon ay magiging mahusay. Hindi katakataka, maging si G. Kai, Master Patriarch, Teacher, lahat sila ay gumagalang sa banal na espiritong Daoluo na ito, napakalakas ng kanyang lakas. Biglang nanginig ang katawan ni Mouwo at nawalan siya ng boses, Holy Spirit Daoluo. Sa ilalim ng korona ni Zhenhua, ito ba ang Holy Spirit Daoluo? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang federal na miyembro, at mayroon siyang isang uri ng pakiramdam sa mga Soul Master ng antas ng Daoluo ngayon. Unawain na sa kanyang memorya, ang Healing Type Spirit Master ay malamang na umabot sa level na nasa harapan niya, at ang Holy Spirit Daoluo lamang ang makoronahan. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pananabik. Sa personal na pagkilos ng Espiritu Santo Daoluo, hinding-hindi mamamatay ang kanyang anak na babae. Ilang sandali, napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Hindi alam ng maraming tao ang kwento ng Holy Spirit Daoluo sa mainland, dahil hindi pa siya nakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ngunit mayroong maraming mga tala sa tuktok ng federal na pamahalaan. Ang espiritu ng banal na Espiritu Daoluo ay tinatawag na anghel ng pagnanais. Ito ay isang napaka-espesyal na espiritu, at ito ay isang nakapagpapagaling na espiritu, ngunit napakahirap na pagbutihin ang kapangyarihan ng espiritu nito. Likas na mabait si Yali, at mula noong araw na naging Soul Master siya, gusto niyang tumulong sa iba. Ipinanganak siya sa isang slum, at maaaring umalis pagkatapos maging isang Soul Master, ngunit nagpasya pa rin siyang manatili doon at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling upang gamutin ang mga mahihirap. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang mapabuti ang kanyang Wishing Angel Martial Arts Spirit. Hanggang sa naging napakalakas na ng kanyang cultivation base ay napagtanto niya na ang tunay na paraan ng pagsasanay ng pagnanais ng espiritu ng martial arts ng anghel ay upang matanggap ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa labas. Sa tuwing negel iligtas siya ng isang tao, nakakakuha siya ng ganitong uri ng enerhiya mula sa taong iniligtas. Nang matuklasan niya ito, nasa Soul King level na siya. Mga 50 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking salot sa mainland. That time, maraming tao ang namatay. Ang banal na espiritong si Daoluo ay isa ng Soul Sage nang siya ay nilinang hanggang sa ikapitong singsing. Sa loob lamang ng 15 araw, naglakbay siya sa 14 na probinsya sa mainland. Nang gumaling ang huling batch ng mga pasyente ng salot, siya mismo ay pagod na pagod. Sa loob lamang ng 15 araw, 50 taong gulang na siya. Dahil patuloy niyang sinusunog ang kapangyarihan ng pananampalataya na kanyang hinigup at ang apoy ng kanyang sariling buhay upang palakasin ang kanyang kakayahan sa paggamot. Sa oras na iyon, siya ay nasa bingit ng kamatayan, at wala siyang kakayahang bumalik sa langit. Nang ibalik siya sa Shrek Academy, tuluyan na siyang nawala ng malay. Gayunpaman, mula noong araw na iyon, kasama ang salot, unti-unting bumuti ang mga tao, at unti-unting lumitaw sa kanya ang kaunting pananampalataya. Pagkatapos ng isang buong taon ng koma, nagising si Yali at nakatulog sa loob ng isang taon, at siya ay direktang na-promote mula sa antas ng Soul Sage. Pamagat Daoluo Antas. Kilala bilang pinakamabilis na tao mula sa ikapitong singsing hanggang sa ikasyam na ring sa kasaysayan ng Daoluo Continent. Ang mga nagamot sa kanya ay hindi man lang alam kung ano ang kanyang pangalan, ngunit kung pag-uusapan ang 4 na salita ng mga nagdarasal na anghel, kung gayon hindi mo alam kung gaano kalaki ang mga alon sa mainland. Tumanggi si Yali na kunin siya bilang isang miyembro ng parliament ng mataas na antas ng alyansa, at hiniling sa federation na panatilihing mahigpit na kumpidensyal ang kanyang pagkakakilanlan. Ang hiling niya ay iligtas ang mga tao, ngunit ayaw niyang maging sikat. Gusto lang niyang mabuhay ng wagas. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagkaka-crush sa kanya. Kilala siya bilang pinakamabait at pinakamagandang babae sa buong kontinente. Nang maglaon, nanatiling simple si Yali sa Shrek Academy. Sa tuwing may sakuna, tiyak na lalabas siya sa eksena at gagamitin ang sarili niyang lakas para iligtas ang mga buhay. Mula sa singsing ng espiritu sa kanyang katawan, makikita na kung gaano karaming mga talento ang itataas sa ganoong antas upang mailigtas. Sa kanya, may isa pang bagay na masikat. Noon, ang kanyang kabaitan ay nakahawa sa hindi mabilang na mga tao. Ang bawat taong kasama niya ay magkakaroon ng pakiramdam na nahuhugasan sa kanilang mga puso. Paanong hindi mamahalin ang ganitong babae? Sa makatuwid, sa panahong iyon, halos karamihan sa mga malalakas ay naaakit sa kanyang alindog, at hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang gustong magpakasal sa kanya. Tapos, may nag-announce balang araw na siya ang magiging bride niya. Ang balita ay dumating bigla at dumating din mahirap. Isang bagay din ang ginawa ng lalaki. Inihayag niya na tinanggap niya ang hamon ng lahat ng kanyang mga karibal at sumang-ayon sa isang oras at isang lugar. Kung saan, nag-iisa, natalo siya ng 16 na pinamagatang Daoluo sa isang hilera.
Kabilang sa kanila ang tatlong karakter na Battle Armor Masters, at ang iba ay pawang 2 karakter na Battle Armor Masters. Alam mo, ang kinakailangan ng labanan na iyon ay wala pang 40 taong gulang. Matapos talunin ang huling kalaban, taos-puso niyang sinabi sa mga karibal na ito na ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang labanan sa pagitan ng magkaribal na ito ay upang sabihin sa mga magkaribal na ito na makatitiyak siyang mapoprotektahan niya ng mabuti si Yali. Pagkatapos ang isang ito ay naging magaan. Pagkalipas ng 10 taon, tumayo siya sa tuktok ng mainland at pinarangalan bilang powerhouse ng Constant Pressure Eye. Ang kanilang mag-asawa ay tinawag na mga miyembro ng pamilya ng mga Diyos. Hanggat nandyan si Yali, hindi malalayo ang taong iyon. Ang halos sa taong iyon ay mas nagniningning, ngunit sinabi niya na ang bagay na gusto niyang gawin sa kanyang buhay ay ang manatili sa kanyang asawa at tulungan itong gamutin ang mga sakit at iligtas ang iba. Sa pag-iisip pabalik dito, hindi napigilan ni Mouo ang kanyang sarili. Kahit para sa kanya, ang mag-asawang Diyos at Diyosa na ito ay mga maalamat na figure sa alamat. Ang banal na espiritong si Daoluo sa kanyang harapan ay mukhang 27 o 8 taong gulang lamang, napakaganda. Ngunit sa katunayan, ang kanyang edad ay dapat na higit sa 80 o mas matanda pa. At ang isang iyon ay malamang na malapit sa bilang. Sa ward, ang kanang kamay ni Yali ay marahang hinaplos ang madilim na asol na ulo, isang malabong halo ang sumilay mula sa kanyang katawan, at ang liwanag ng kanyang spirit ring ay hindi lumawak, at ang buong ward ay naiilawan na. Isang maliit na anghel ang lumabas sa kanyang likuran. May 3 pares ng pakpak sa likod niya. Bumagsak ang 6 na pakpak sa katawan ni Moulan sa isang mahinang tapik. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay kumulat at naging isang gintong liwanag, mula sa asol na tinta. Pumapasok sa ilong niya. Sa pagpindot sa kanyang mga kamay na marahang kamakaway, hindi mabilang na mga golden light spot ang pumapalibot sa katawan ni Moulan. Ang mga tubo na orihinal na konektado sa kanya ay sunod-sunod na nahulog, at ang kanyang buong katawan ay dahan-daang lumutang. Malambot ang gintong liwanag at napuno ang silid. Walang nakakaalam kung ano ang ginagamit ni Yali upang gamutin ang asol na tinta. Ngunit sa sandaling ito, mas tiwala si Mouo kaysa dati. Sa alamat, kahit iisa lang ang hininga, makakapagligtas ng mga buhay ang Holy Spirit Daoluo. Siguradong gagaling ang anak na babae. Bumalik na rin ang asawa ni Moulan at pumunta sa tabi ni Mouo. May ibinulong si Mouo sa kanya, at ang kanyang mga mata ay puno rin ng sorpresa. Hindi nagtagal. Sa gitna ng mga pagbabagong nakikita ng hubad na mata, ang madilim na asol na namamaga na ulo ay nagsimulang lumiit, at ang madilim na berdeng daloy ng hangin ay umaagos mula sa kanyang 7 butas. Sa sandaling lumitaw ang mga madilim na gulay na ito, agad silang nakita ng nakapalibot na gintong liwanag. Napalunok ng tuluyan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Moulan, napakunot ang noo niya. Makalipas ang halos 10 minuto, hindi na namamaga ang kanyang ulo at bumalik sa dating sukat. Karapat-dapat na maging isang banal na espiritu Daoluo. Ang pinakamakapangyarihang Healing Soul Master sa mundo. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto, ang ginintoang liwanag ay nagtagpo, at ang maliit na anghel ay lumabas muli sa tinta na bughaw na katawan at bumalik sa banal na espiritu Daoluo. Ang presyon ay iniunat ang hintuturo, at bahagyang tumanggo sa madilim na asol na noo, isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang itim na buhok ay nagsimulang mag-drill out, dahan-daang bumabagsak, at ito ay patuloy na lumaki ng higit sa isang talampakan ng haba bago huminto. May pamumula na sa magandang mukha ni Moulan. Sa oras na ito, mukhang tulog na talaga siya. Wala na ang dating kalungkutan. Tulala na ang mga doktor at nurse. Isa lang itong himala. Hindi nila kilala ang banal na espiritong si Daoluo sa kanilang harapan, ngunit nagniningning ang kanilang mga mata sa oras na ito. Makapangyarihan talaga ang isang ito. Nabawasan ang liwanag ng spirit ring sa katawan ni Yali, at umatras siya. Sabay-sabay siyang binati ng lahat, naluluhan na si Mouo, salamat, salamat sa pagkoronahan. Marahan na bamantong hininga si Yali, huwag kang magmadaling magpasalamat sa akin, hindi siya lubos na magaling. Ha! Nang makitang bumalik sa normal ang hitsura ng kanyang anak, tuwang-tuwa na si Mouo sa kanyang puso, ngunit sa oras na ito, nang marinig itong sinabi ni Yali, biglang nanlamig muli ang kanyang puso. Kung kahit na ang banal na espiritu Daoluo ay hindi mailigtas ang kanyang anak na babae, kung gayon ang kanyang anak na babae ay talagang mawawalan ng pag-asa. Sinabi ni Yali, siya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Ang utak ay napinsala ng husto ng Evil Soul Master Phosphorus na pinipino ang kaluluwa. Ang pinakamasalimuot na bahagi ng ating katawan ng tao ay ang utak. Maraming bahagi sa utak na responsable para sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Ang dalawa, gayunpaman, ang utak at kaluluwa ng tao ang pinakamasalimuot, hindi ako 100% sigurado na siya ay ganap na makakabawi. Hindi manganganib ang buhay niya. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung magising ba siya o hindi. I can basically be sure na kung gising siya, walang magiging problema sa katawan niya. Baka mawalan siya ng bahagi ng memorya niya. So, you guys talk to her more, the sooner you wake up, the better. You can transfer to the general ward. Nang marinig ang sinabi niya, muling gamaan ang loob ni Mouo at ng asawa ni Moulan.
Ano man ang mangyari, hindi bababa sa hindi nagbabanta sa buhay si Molan, at mayroon pa ring pagkakataon para sa ganap na paggaling. Alam mo, matagal na silang binigyan ng doktor ng paunawa sa kritikal na sakit, na sinasabi sa kanila na si Molan ay nasa panganib anumang oras, maging ang Healing Spirit Master ng Seven Rings Cultivation Base ay katulad din. Ngayong nailigtas na ang buhay, may pagkakataon pa na ganap na makabangon, paanong hindi natin sila hahayaang mabigla? Pagkatapos niyang magising, tawagan ang numerong ito sa akin, at aayusin ko muli ang kanyang kaluluwa at memorya. Subukang mawala ang kanyang memorya hanggat maaari. Nag-abot si Yali ng card kay Mowu. Salamat Miansaya. Kinuha ang card, yumuko si Mowu nang may pasasalamat. Kahit bilang miyembro ng Diet, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang itumba sa kabaitang ito, at alam din niya na ang banal na espiritong si Daoluo sa kanyang harapan ay hindi kailanman humingi ng anumang kapalit. Bahagyang ngumiti si Yali, ang kanyang katawan ay naglabas ng mapayapang hininga, at kaagad na naramdaman ng lahat ng tao sa kanyang paligid na gamaan ang kanyang katawan, ang kanyang hindi masabi na kaganhawahan, at ang kanyang pagkahapo ay nawala. Lumapit si Zenhua kay Yali at bahagyang yumuko at sinabing, Miansaya, nagsumikap ka. Sa mga tuntunin ng seniority, siya ay isang henerasyon na mas mababa kaysa kay Yali. Bahagyang ngumiti si Yali, wala lang, babalik muna ako. Wulan, sasama ka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nabigla si Mowu at ang manugang ni Weng, ito ang Holy Spirit Daoluo. Si Tang Wulan ay isang disipulo mula sa panlabas na patio ng Shrek Academy, at ang pagkakaiba sa katayuan ay hindi matandaan. Nasabi ito ng Espiritu Santo na si Daoluo sa kanya, halatang mahal na mahal niya siya. Umiling si Tang Wulan at sinabing, ayokong makoronahan, may mga bagay pa akong hihilingin kay Uncle para sa tulong. Biglang sinabi ni Yali, nakalimutan ko, isa ka pa ring henyo na forging master. Zenhua, pagkatapos ang batang ito ay ibibigay sa iyo. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko siya kapag natapos na ang mga bagay dito. Medyo natahimik din si Zenhua tungkol sa nangyari kay Tang Wulan. Pagkatapos ng dalawang pagbisita sa Tiandao City, nakatagpo siya ng dalawang pag-atake ng terorista. At sa pangalawang pagkakataon, dumiretso sa pinto ang Evil Spirit Master. Malinaw na siya ay pinuntirya ng masasamang espiritu na Panginoon, at ito ay isang pagkakataon na hindi siya namamatay sa pagkakataong ito. Para sa Forging World, at dahil sa bata mismo, napagpasyahan niyang ibalik siya sa Shrek ng personal. Tumanggo si Yali kay Zenhua at tumalikod. Ang pamilya Mowo ay yumuko sa isa't isa. Ito ay isang mahusay na kabaitan. Bagamat hindi humingi ng kapalit ang Holy Spirit Daoluo, kailangan pa rin nilang alalahanin ang kabaitang ito, at natural itong naitala sa Shrek Academy. Lumapit ang doktor at sinabing, bumalik na sa normal ang mga pisikal na senyales ni MS Molan at maaaring ilipat sa General Ward. Ngayon lang din namin narinig ang mga salita ng taong iyon. Sana ay mas makausap mo pa siya para magising siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng medyo magandang resulta, at ang kalungkutan ni Tang Wulan ay naging mas nakaka-relax. Sinabi ni Zenhua kay Mowo, kapag handa na siya, maaari mong sabihin kay Wulan, si Wulan, pagkatapos ay maaari mong makita muli ang iyong kapatid na babae. Okay. Ibinigay ni Tang Wulan kay Mowo ang kanyang numero ng komunikasyon. Taos-pusong sinabi ni Mowo, Wulan, salamat. Kung mayroon kang gagawin sa Tiandao City sa hinaharap, tawagan si Uncle. Isang tila simpleng pangako ang lumabas sa bibig ni Mowo ngunit ito ay kasing bigat ng Mount Tai. Pagkatapos magpaalam sa pamilya Mowo at lumabas ng ospital, naramdaman ni Tang Wulan na lumuwag ng husto ang kanyang buong katawan at naging mas malinaw. Sundan si Zenhua pabalik sa Forge Association, pumasok sa likod na pinto, at sumakay sa eksklusibong elevator papunta sa opisina ni Zenhua. Gutom ka ba? Gutom. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Siyempre gutom na gutom siya, at hindi niya napigil ang malunok ang bibig niya nang maisip niya ang cafeteria ni Zenhua. Ngumiti si Zenhua at sinabi, kung hindi ka mamamatay sa isang sakuna, magkakaroon ka ng pagpapala. Hiniling ng tiyuhin ng isang tao na maghanda ng makakain mo. Hindi ka pa ba nagbakasyon? Manatili tayo sa Tiandao City sa loob ng 10 araw sa pagkakataong ito. Ituturo ko sa iyo ang ilang forging. Sa tingin ko ang iyong fusion forging ay karaniwang dalisay. Kung mapapalakas mo muli ang iyong mga kasanayan, ang rate ng tagumpay. Salamat tiyo. Sinabi ni Zenhua, inihanda ko na ang dalawang uri ng espiritual na bagay na gusto mo. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng pera at mga bagay. Sa susunod na 10 araw, lahat ng mga natapos na produkto na itatayo mo dito ay mananatili, kahit nabayaran mo ito. Oo, ang perang hiniram mo noon ay binibilang din dito. Mabuti. Siyempre alam ni Tang Wulan na ito ang sinasadyang sinabi ng kanyang tiyuhin, itinuro ng isang dalubhasang manggagawa, o may gumawa ng mga materyales para sa kanya para sanayin, at ang mga bagay na nilikha niya ay hindi dapat sa kanya. Hinayaan ni Uncle na gamitin ang account na ito. Sa susunod na 10 araw, nag-aral si Tang Wulan kay Zenhua araw-araw at kumain ng mga nangungunang pagkain. Pagkatapos lamang ng 3 araw, ang kanyang katawan ay naibalik sa kanyang pinakamataas na estado. Pinalusog ng mga masusustansyang sangkap, ang kanyang sigla at dugo ay pinalusog.
Nagkaroon ng makabuluhang pagtaas. Maging ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay patuloy na bumubuti. Pagkaraan ng 10 araw na ito, mas itinuro ni Xinhua si Tang Wulan, mas nagulat siya. Nalaman niyang mas malakas ang kanyang maliit na pamangkin kaysa sa inaakala niya. Napakatibay ng kanyang forging foundation. Kapag ginamit niya ang kanyang pares ng forging martilyo na may mga nakasalansan na martilyo, mas mataas ang forging effect. Kasama ng epekto ng pagninilay ng 5 antas na forging badge na napik ni Mu Chen mismo, ang natutunaw na forging ni Tang Wulan ang rate ng tagumpay ay higit sa 50%. Alam mo, kahit na ito ay isang pang-anim na antas na panday, kakaunti ang mga tao ang maaaring umabot sa antas na ito. Kung hindi dahil sa mahinang soul power cultivation base ni Tang Wulan, hindi magpapatuloy ang spiritual forging, at ang lakas ng spiritual forging grade na espiritual na metal ay hindi pa nabubuo, tiningnan ito ni Xinhua mula sa pinaka-demanding point of view, at ang kanyang pamangkin ay magiging level 6. Ang antas ng panday ay tumaas. Wulan. Tinawag ni Xinhua si Tang Wulan sa huling araw. Tito. Binati ni Tang Wulan si Xinhua ng may paggalang. Sa nakalipas na 10 araw, napakahusay nito para sa kanya. Bilang isang master craftsman, si Xinhua ay nasa ibang antas, kaya ang kanyang paraan ng pagturo kay Tang Wulan ay iba sa Feng Wuyo at Mu Chen. Sa partikular, mayroon siyang ilang espesyal na kasanayan na sinaliksik niya, at hindi nag-atubili si Xinhua na ipasa ang lahat ng mga kasanayang ito kay Tang Wulan. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil bukod sa talento ni Tang Wulan, mayroon ding pagkagusto sa kalikasan ni Tang Wulan. Habang mas natututo siyang mag-forging kasama si Xinhua, mas mararamdaman ni Tang Wulan ang lalim ng pag-forging. In terms of forging, napakahusay mong nagawa. Sinabi ni Xinhua, batay sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, ang iyong antas ng forging ay karaniwang umabot na sa sukdulan. Maaari mo na ngayong simulan ang pagsubok sa pagtunaw ng 3 pambihirang metal. Palakasin ang pagsasanay ng espiritual na pagsasanay. Ang iyong sigla ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Tinatansya ko na kapag naabot mo ang ika-4 na singsing, magagawa mong maayos na isulong sa ika-6 na antas, ang tiyuhin na personal na gagawa para sa iyo ng ika-6 na antas. Badge. Oo. Salamat, Tiyo. Sinabi ni Xinhua, ngayon, ang pumipigil sa iyong pag-unlad sa forging ay ang iyong antas ng paglilinang. Ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa ay napakatatag at napakalambot. Ang tangsek na si Zuan Tiangong ay isang mahusay na pamamaraan ng pagsasanay, ngunit ang iyong sariling martial spirit ay mahina. Kaya ang bilis ng pag-unlad ay medyo mabagal. Sa kabutihang palad, ikaw ay bata pa. Gayunpaman, dahil pinili mong magsanay sa landas na ito na pipiliin mong mag-isa, ang tiyuhin ay pipiliin mong tahakin ang landas na ito na ikaw mismo ang pipiliin mong tahakin ang landas na ito, ang tiyuhin ay pipiliin mong tahakin ang landas na ito ng mag-isa. Maging isang master craftsman, ikaw ang iyong cultivation base ay dapat maabot ang pinamagatang antas ng Daoluo kahit gaano kalakas ang iyong sigla at dugo, at hindi mo maabot ang may titulong antas ng Daoluo. Mahirap para sa iyo na hawakan ang pamamaraan ng master craftsman na gustong makaramdam ng kaunti ang mga tuntunin ng sansinukob ay nasa kadiliman ng title na ito. Sa makatuwid, pagkatapos mong bumalik sa oras na ito, kailangan mong magsikap ng higit pa sa soul power cultivation, at maaari kang gumugol ng mas maraming oras sa soul power improvement. Ang iyong martial soul ay blue silver grass, at iminumungkahi ko rin na kapag ikaw ay naglilinang, subukang humanap ng mga lugar na may malakas na natural na kapaligiran, at makakakuha ka ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Oo. Pagkatapos mang insulto, naglabas si Xinhua ng 2 kahon mula sa kanyang storage soul guide at ibinigay ito kay Tang Wulan. Ang isang kahon ay isang lilang kahoy na kahon at ang isa ay isang dilaw na jade box. Ang 2 kahon ay parisukat hanggang isang talampakan. Ito ang 2 espiritong nilalang na gusto mo. Mag-ingat sa paggamit ng mga ito para pagandahin ang iyong chi at dugo. Napakalakas ng kanilang aura. Gayunpaman, dapat ay maayos ang iyong pisikal na lakas. Sa pagkakaroon ng higit na pakikipag-ugnayan kay Tang Wulan, naramdaman na ni Xinhua na ang kanyang katawan ay iba sa mga ordinaryong tao. Ang sobrang kakayahan sa pagbawi, ang kakayahang anti-strike, ang katigasan ng mga meridian ay nagpapainggit sa mga tao. Sa kanyang edad, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi na mas mababa kaysa sa isang ordinaryong pang-adultong Panginoon ng kaluluwa. Mas malala pa. Kinuha ni Tang Wulan ang 2 uri ng espiritual na bagay, iniingatan ang mga ito sa kanyang storage soul guide, at nakaramdam ng sorpresa sa kanyang puso. Kasama nila, pagkatapos niyang bumalik sa pagkakataong ito, makakaalis na siya mula sa Tang sect. Pagkatapos kunin ang 2 pa, nataman nila ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King. Originally, papauwiin ka sana ni Uncle, pero dahil may importante akong pansamantala, hindi kita maipadala ng personal. Inayos ko na ito para sa iyo. May magbabalik sa iyo. Salamat, Tiyo, nahirapan na kita ng husto. Taos-pusong sabi ni Tang Wulan. Tumayo si Xinhua, hinawakan ni Xinhua ang ulo ni Tang Wulan, okay? Huwag mo nang pag-usapan ito, kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa pamimiki, mangyaring tawagan ang Soul Guidance Communication. Oo.
Ang nagpabalik kay Tang Wulan sa Shrek City ay talagang ang kapitan ng unang Mecha Brigade ng Skydaw City, ang Black Level Mecha Division na si Liu An na nakita niya noong araw na iyon. Sa lakas ni Liu An na sinamahan ng Black Level Mecha, kahit isang makapangyarihang tao sa antas ng title Dao Luo ay kayang harapin ito. Hiniling sa kanya ni Zhenhua na ipadala si Tang Wulan kay Tang Wulan dahil may napakahalagang bagay pansamantala. Natuto rin si Tang Wulan na magmaneho ng mecha sa Shrek Academy, ngunit ito ang unang pagkakataon na sumakay sa isang itim na mecha. Ang lahat ng mecha ay maaaring tumagal ng dalawang mecha division, ngunit sa pangkalahatan, isang mecha division lang ang maaaring gumana. Sa pangmatagalang labanan lamang ang dalawang dibisyon ng mecha ay magpapalit-palit ng mga operasyon upang matiyak ang estado. Kung mas mataas ang antas ng mecha, mas maliit ang sukat. Tulad ng mga ordinaryong dilaw na mecha, ang mga ito ay karaniwang lumalampas sa 12 metro ang taas, ang mga purple na mecha ay 10 metro, at ang mga itim na mecha ay 8 metro lamang ang taas. Hindi umano lalampas sa 6 na metro ang taas ng pulang mecha. Ngunit ang battle armor ay naglalagay lamang ng isang layer ng armor sa Soul Master. Pagsakay sa itim na mech, puno ng kuryosidad ang mukha ni Tang Wulan. At si Liu An, isang Black Level Mecha Division, ay tumingin kay Tang Wulan, masyadong mausisa. 2 beses na iniligtas ng batang ito ang Soul Guidance Train, na nagligtas ng hindi bababa sa daan-daang buhay. Isa rin itong estudyante ng Shrek Academy. Ang hinaharap ay walang limitasyon. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.